Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa isang sulok ng kalye ay may maliit na restaurant, at iyon ang restaurant ni Suma. Ngayon, si Suma ay nagkakaroon ng cooking showdown kasama ang kanyang ama, at ang judge ng kompetisyon ay ang babaeng ito, na nag-iiwan sa lahat na mausisa kung sino ang mananalo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinili pa rin niya ang ama ni Suma bilang panalo, na ikinadismaya ni Suma, dahil ito ang tanda ng kanyang ika-500 na pagkatalo. Kaya naman, sinubukan ng lahat ang ulam na ginawa ng tatay ni Suma, na ikinatuwa nila dahil masarap ang pagkain dito. Habang inaaliw ni Mayumi si Suma, inalok niya itong subukan ang grilled squid tentacles dressed in peanut butter, ang bagong ulam ni Suma. Sa hindi inaasahan, ang pagkain ito ay naging kakilakilabot, tulad ng isang pugita na mahigpit na yumayakap sa kanya. Lumalabas na ang kapintasan ni Suma ay palaging pinipilit ang iba na subukan ang kanyang mga bagong lutuin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mag-ama na matapos ang kanilang trabaho, nag-iisip pa rin si Suma ng mga paraan upang talunin ang kanyang ama, kaya, maaari niyang kunin ang restaurant. Biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa restaurant ni Suma. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Minagasaki, isang dalubhasa sa urban life planner. Sinabi niya na ang restaurant na ito ay humahadlang sa pag-unlad ng lungsod, at gusto niyang isara ito ni Suma. Ngunit agad na tumanggi si Suma at pinalayas sila. Sa hindi inaasahan, patuloy na binantaan ni Minagasaki si Suma, na nagsasabing susuriin niya ang kanyang pagkain. Ngunit nananatiling kumpiyansa si Suma, dahil palagi niyang pinapanatiling maayos ang pagkain ng restaurant. Kaya umalis sila. Kinabukasan, pagkabalik ni Suma mula sa paaralan, tumawag ang kanyang ama upang ipaalam sa kanya, na kailangan niyang pumunta sa isang business trip ngayon, at hiniling kay Suma na isara ang restaurant. Sa hindi inaasahan, sa pagbabalik, nakita ni Suma na wasak na ang lahat ng karne sa restaurant, at pati ang pintura ay kumalat sa signboard ng restaurant. Biglang lumitaw si Minagasaki upang tuyain si Suma, sinabing gusto niyang kumain ng karne sa restaurant na ito ngayon. Nang makitang tahimik si Suma, lalo lang siyang natuwa, naisip niyang hindi makakapagluto si Suma. Sa hindi inaasahan, napagdesisyonan niya, na ipagluluto siya nito ng masarap na pagkain ngayon sigurado. Kaya, pumunta si Suma sa kusina, at ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Nang makita siyang kaya pa rin magluto, nagulat sila, dahil akala nila ay sira na ang lahat ng karne sa restaurant. Ngunit nagawa pa rin ni Suma na gamitin ang karne sa pagluluto. Sa huli, natapos niya ang isang ulam na roast pork. Lumalabas na kinaumagahan bago pumasok sa paaralan, bumili siya ng karne at patatas, kaya, nakapagluto siya. Pero hindi pa rin tinanggap ni Minagasaki ang meat dish na ito. Sabi niya, papalitan niya ang restaurant na ito, at gagawin itong 5-star restaurant. Ngunit sinabi ni Suma kay Minagasaki na subukan ang kanyang meat dish. Sa hindi inaasahan, ang amoy ng karne ay hindi nakayanan ni Minagasaki, kaya, nagpasya siyang subukan ito. Sa hindi inaasahan, masarap ang lasa ng karne. Nakita siya ni Suma na mukhang napakasaya habang kumakain ng kanyang pagkain. Sinabi sa kanya ni Suma, na ang ulam na ito ay ginawa mula sa patatas. Pagkatapos, nagpatuloy si Suma sa pamamagitan ng pinong paghiwa ng mga erengi mushroom. Susunod, tinadtad ni Suma ang ilang puting sibuyas, at pinaghalo silang lahat sa patatas. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga pakete ng makapal na hiwa na bacon na nakabalot sa mga patatas. Susunod, inilagay niya ang mga patatas sa microwave, upang ang lasa ng karne ay tumagos sa mga patatas, na nagiging lasa ng karne at malutong. Ito ay lumabas, siya ay may ideya para sa ulam na ito, mula sa kanyang mga nakaraang pagkabigo. Sa hindi inaasahan, nagustuhan ito ni Minagasaki, ngunit sinabi ni Suma, kung gusto mo pa, hindi mo na maita-target ang restaurant na ito. Nang makitang nag-aalangan pa si Minagasaki, kinuha ni Suma ang ulam. Biglang sumang-ayon si Minagasaki sa kanya, kaya, hinayaan sila ni Suma na magpatuloy sa pagkain ng kanyang roast pork dish. Natuwa sila, dahil kumalat ang lasa ng karne sa kanilang mga bibig. Sa huli, nanalo si Suma. Kaya kinaumagahan, sinimulan na niyang linisin ang signboard ng restaurant. Sa puntong ito, bumalik na rin ang kanyang ama. Napagtanto niya ang nangyari sa restaurant habang wala siya, at ipinaalam niya kay Suma, na isasara niya ang restaurant sa loob ng 3 taon, na ikinagulat ni Suma.
Ngunit ipinaliwanag lamang niya na makikipagtulungan siya sa isang kaibigan niya, na iniwan si Suma na naguguluhan kung bakit siya nagpasya ng ganoon, dahil mahal na mahal niya ang tindahang ito. Pagkatapos ay sinabi ng ama ni Suma, "Anak, hamunin mo ang iyong sariling kakayahan sa pagluluto," at ipinakilala niya si Suma na mag-enroll sa Culinary Academy. Kaya kinaumagahan, nagsimulang magtungo si Suma sa Culinary Academy. Pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit gusto siya ng kanyang ama na matutong magluto, dahil naniniwala siyang mahusay siyang magluto. Biglang nakita ni Suma na maraming bumabagsak sa entrance exam. Lumalabas na ang Culinary Academy ay ang nangungunang paaralan sa Japan, at ang rate ng mga nakapagtapos dito ay palaging mababa sa 10%. Sa loob ng Culinary Academy, marami ang kumukuha ng exam. Nang matikman ni Erina ang mga ulam ng mga estudyante, para siyang naliligo sa mga hot spring. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang gorilla, dahil ang ulam ay masyadong kakilakilabot. Ang mga estudyanteng nag-apply dito, pawang mga sikat na chef, pero napagalitan silang lahat ni Erina, hindi kasi masarap ang pagkain nila para mabusog ang panlasa niya. Sa puntong ito, napansin ni Suma na ang mga estudyanteng nag-apply dito, pareho silang mayayamang individual. Sinabi sa kanya ng ama ni Suma, na nagpunta siya sa New York, at nananatili sa isang royal hotel na nakalaan para sa mga bisitang VIP. Si Joichiro pala ay nagtatrabaho bilang chef dito, na ikinatuwa ng lahat dahil masarap ang kanyang pagkain. Sinabi niya kay Suma na, patuloy siyang bibisita sa iba pang sikat na restaurant sa buong mundo, para magluto. Sinabi ni Joichiro, kung hindi mo kayang manatili sa paaralang iyon, hindi mo ako malalampasan, na nagpa-excite kay Suma. At nagpa siya siyang mag-aral dito, para malampasan ang kanyang ama. Pagpasok ni Suma sa paaralan, hindi sinasadyang nasipa niya ang isang upuan, kaya, nakilala ni Suma si Yoshiaki. Nagpapatakbo pala ang kanyang pamilya ng isang chain ng French-style restaurant, na ikinagulat ni Suma. At sinabi niya kay Suma, na ang mga estudyante dito ay sikat lahat sa mundo ng culinary. Nang malaman ni Yoshiaki na maliit lang ang restaurant ni Suma, agad niya itong pinalayas, at pinagalitan dahil sa pagiging karaniwang tao, na naglakas loob na magsalita sa kanyang level. At sa tingin niya ang lugar na ito ay nakalaan para sa mga marangal na tao, hindi para sa mga karaniwang tao tulad ni Suma, na nagpagalit kay Suma at pinatumba siya. Ngunit lahat ng tao dito ay tumingin kay Suma na may paghamak. Sa puntong ito, pumasok si Suma sa venue ng pagsusulit. Sa hindi inaasahan, ang judge ay si Erina, na ikinagulat ni Suma. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya, isang estudyante, ay maaaring maging judge. Naghanda si Erina ng isang cooking station ng maaga. Sinabi niya na ang pangunahing sangkap ay mga itlog, at sinabihan silang magluto ng ulam na makakabusog sa kanyang panlasa. Binigyan sila ni Erina ng 1 minuto para i-withdraw ang kanilang mga aplikasyon sa pagsusulit, na ikinatakot ng lahat at tumakas, habang si Suma ay hindi alam kung sino siya. Kilala pala si Erina bilang God's tongue, dahil mula pagkabata, mayroon na siyang dila na kayang suriin ang bawat ulam. Kaya, siya ay lubos na iginagalang ng mga kilalang chef sa buong mundo. Kung sila ay hinuhusgahan bilang hindi talented sa pamamagitan niya, ang kanilang mga culinary career ay magtatapos. Kaya, naunawaan ni Suma kung bakit takot ang lahat. Habang iniisip ni Erina na walang natitira, napagtanto niyang nandoon pa rin si Suma, na ikinagulat niya, at pinaisip sa kanya na hinahamon siya nito. Kaya, pumayag siyang magluto si Suma. Sa puntong ito, nagsimulang humawak ng kutsilyo si Suma, na naging dahilan ng pagka-curious nila, hindi alam kung sino si Suma. Aniya, basta purihin mo na masarap, iyon lang ang mahalaga, di ba? Kaya naman, nagsimulang magluto si Suma, na pinagtataka nila kung ano ang gagawin ni Suma, na mga itlog lamang ang mga sangkap. Kaya, tinanong ni Erina si Suma, anong niluluto mo? Sinabi sa kanya ni Suma, na ang niluluto niyang ulam ay isang lihim na ulam mula sa kanyang Yukihira restaurant. Nang malaman niyang furikake gohan lang pala iyon, na kanin at itlog lang, nagalit ito kay Erina. Ngunit sabi ni Suma, ito ay isang transforming furikake gohan dish, na nagpapa-curious kay Erina, na hindi alam kung ano ang magiging resulta ng kanyang ulam. Ngunit nang makita niyang isa lamang itong normal na furikake dish, nadismaya ito kay Erina, dahil ang mga high-end dish ay kadalasang inihahanda ng napakaselan at maganda. Ngunit masyadong ordinaryo ang ulam ni Suma. Biglang sinabi ni Suma, hindi pa ako tapos, kaya,
ibinuhos niya ang lahat ng itlog sa isang mangkok ng kanin, dahilan para kumalat ang mga itlog at sumipsip sa kanin. Naamoy ni Irina ang masarap na aroma nito, kaya, inalok siya ni Suma ng isang tikim. Nang sinubukan ni Irina ang isang piraso, nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang sariling pagsusuri. Nais ni Irina na magkaroon ng higit pa. Agad siyang tinukso ni Suma, ngunit sa pagkakataong ito, nahulaan niya ang mga sangkap sa kanyang ulam. Lumalabas na ginamit ni Suma ang karne, isda, pakpak ng manok, at alkohol, upang magluto ng sopas. Pagkatapos, hayaan itong lumamig para tumigas, at hiniwa niya ito at inilagay sa mainit na kanin, para matunaw ang sabaw. Nakakagulat ito kay Irina, dahil hindi pa niya na-encounter ang ganitong lasa. Sa kabila ng pagsisikap na umarte na parang hindi niya gusto ang ulam ni Suma, hindi niya napigilan ang pagkain ito. Akala ni Suma ay nanalo siya, sa hindi inaasahan, sinabi pa rin ni Irina, ang pangit ng lasa. At binigo niya si Suma, dahil ayaw niyang malampasan siya ni Suma sa Tatsuki Culinary Academy. Ngunit may isang matanda na sumubok ng ulam ni Suma. Naramdaman niya agad ang sarap nito. Sa puntong ito, nagsimula ang pagbubukas ng seremonya para sa bagong taon ng paaralan. Nasuri si Irina bilang nangungunang estudyante ng akademya. Siya pala ang apo ng punong guro ng akademyang ito. Nang makita ang punong guro na lumitaw, na ginagawang takot ang lahat ng mga mag-aaral, dahil siya ay isang nangungunang eksperto sa pagluluto sa mundo. Sa puntong ito, sinabi niya na ang culinary world ay napaka-competitive. Kaya, 99% ng mga mag-aaral dito ay magpapakintab lamang sa natitirang 1% na gemstones. At ang mga may mahinang pagganap ay aalisin sa akademyang ito, na nagdulot ng pag-aalala sa lahat, pero marami pa rin ang naiintriga. Sa puntong ito, naisip ni Irina na hindi na niya muling makikita si Suma. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw siya sa podium, na ikinagulat ni Irina. Sabi ni Suma, lahat ng estudyante dito ay magiging stepping stones para sa akin, at ako ang kukuha ng numero 1 posisyon sa akademyang ito, na ikinagalit ng lahat. Ngunit ang pinakanagulat na tao ay si Irina pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Suma. Nakatanggap pala si Suma ng acceptance letter, habang si Irina ay hindi pa rin maintindihan, dahil nabigo siya noon. Ngunit hindi pa rin kinilala ni Irina si Suma, at sinabing hindi niya makukuha ang numero 1 posisyon dito. Kaya, sinabi sa kanya ni Suma, sa edad na 3, hawak ko na ang kutsilyo sa kusina, sa 12, isa na akong chef. Kaya, pipilitin siya ni Suma na purihin ang kanyang pagkain bilang masarap. Sa hindi inaasahan, ang principal ang nagayos ng lahat. Sa puntong ito, may isang batang babae na nagngangalang Megumi na nag-aalala, dahil natatakot siyang maalis siya sa akademyang ito. Nagmula pala si Megumi sa isang malayong nayon, kaya lahat ng tao sa nayon ay umaasa sa kanya. Nakikita ang pagmamahal ng lahat sa kanya, determinado si Megumi na maging isang bihasang chef. Sa hindi inaasahan, nang pumasok siya sa Tatsuki Culinary Academy, palaging napakahina ng performance ni Megumi. Ngunit hindi sumusuko si Megumi, dahil siya ang pag-asa ng lahat sa nayon. Sa puntong ito, pumasok na sina Suma at Megumi sa silid-aralan. Ang unang aralin ay kailangan nilang magluto ng magkapares. Habang ayaw ng lahat kay Suma, nag-aalala pa rin si Megumi. Magiging magkapares pala sina Suma at Megumi. Kaya, sinabi ni Megumi kay Suma, na kapag nakakuha pa siya ng isang E-grade, mapapatalsik siya sa akademyang ito, na ikinagulat ni Suma, dahil mayroon ding mga mahihinang tulad ni Megumi sa akademyang ito. Sa puntong ito, pumasok ang guro sa silid-aralan. Sinabi ni Megumi na siya si Roland, isang guro na nagtuturo ng French cuisine. Idineklara niya na, kung hindi makakuha ng A-grade ang ulam, automatiko itong makakatanggap ng E-grade, na lalong nag-alala kay Megumi. Sinabi niya kay Suma, si Roland ay isang napakahigpit na guro, at siya ay nagpatalsik na ng 18 mga mag-aaral. Ang ulam daw ngayon ay bowl of bourguignon. Ngunit hindi alam ni Suma kung ano ang ulam na ito, kaya, sa tingin niya ay madali itong lutuin. Habang tinitingnan ni Suma ang recipe ng pagluluto, sinusubukan ng iba na magluto. Kaya naman, nakatutok si Megumi sa panonood ng apoy at oras. Bigla siyang tinarget ng 2 tao. Napansin ni Suma na nakabukas ang takip ng kaldero ni Megumi, kaya, napagtanto niyang may ginawa silang kakaiba. Sa hindi inaasahan, dinagdagan nila ng maraming asin ang niluto ni Megumi, kaya labis siyang nag-alala, dahil wala ng oras si Megumi para magluto muli.
Biglang naglabas si Suma ng iba't ibang sangkap, at nagpasya siyang gawing muli ang ulam na bowl of bourguignon. Kaya naman, mabilis ding nakabawi si Megumi para tulungan si Suma. Habang iniisip ng dalawang ito na sa pagkakataong ito ay maaalis sina Suma at Megumi, sa hindi inaasahan, nakompleto niya ang ulam, at inalok ito ni Suma sa guro upang tikman. Napagtanto niya na ang karne ay napakalambot, na nagtaka sa kanila kung paano niya ito ginawa. Lumalabas na gumamit si Suma ng honey. Napagtanto ni Roland na ang honey ay nakakatulong sa pagbagsak ng mga protina, na ginagawang malambot ang karne sa maikling panahon. Bata pa lang pala si Suma, nag-research na siya at nakahanap ng mga paraan para lumambot ang karne. Nang matikman ito ni Megumi at Roland, para silang naliligo sa honey, na ikinagulat ng lahat sa klase, dahil tumatawa si Roland. Kaya't nagpasya siyang bigyan silang dalawa ng mga gradong A, na ikinagulat ng lahat. Habang nasunog ang meat pot nitong dalawang ito, at binigyan sila ng E grades. Sa puntong ito, nagpasalamat si Megumi kay Suma, na pagtanto niyang talagang kamangha-mangha si Soma. Kaya, inalok siya ni Soma na tikman ang kanyang bagong ulam. Sa hindi inaasahan, napakasama ng lasa nito. Sa panig ni Erina, natanggap niya ang balita, nakamit ni Suma ang pinakamataas na marka, na ikinagalit niya, determinadong alisin si Suma. Sa hapon, hinahanap ni Suma ang dormitoryo ng akademya. Sa hindi inaasahan, nakita niyang napakadilim ng lugar. Nang pumasok si Suma, napagtanto niyang napakagulo ng lugar. Biglang may sumulpot na matandang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fumiya, ang manager ng dormitoryong ito. At ang kondisyon para manatili si Suma sa dormitoryong ito, ay kailangan niyang magluto ng ulam na nakalulugod sa kanya. Ngunit dahil hindi alam ni Suma ang panuntunang ito, hindi siya nagdala ng anumang sangkap. Kaunti na lang daw ang natirang sangkap sa kusina, kaya, nagpasya si Suma na gamitin ang mga sangkap na iyon. Napagtanto ni Suma na mayroon pang mga gulay, itlog, harina, at kanin, kaya nagpasya siyang magluto gamit ang mga sangkap na ito, na ikinagulat ni Fumiya. Kaya, nagsimulang magluto si Suma, at gumawa siya ng isang piraso ng karne ng hamburger. Ito pala ay gumamit si Suma ng canned mackerel, pagkatapos ay pinagsama sa mga itlog, sibuyas, at breadcrumb, at natapos niya itong improvised mackerel burger meal. Nang matikman niya ito, sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito. Maging ang sopas na ginawa ni Suma ay napakasarap, na nagpaisip kay Fumiya kung paano niya ginawa ang sopas na ito. Gumamit pala si Suma ng dried squid. Nang kumain ng ulam ni Suma, ipinaramdam kay Fumiya na siya ay bata pa, at naalala niya ang kanyang unang pagtatapat ng pag-ibig, na ikinagulat ni Suma, dahil muntik na itong mahalikan. Sa wakas, pumayag si Fumiya na manatili si Suma sa dormitoryo, na nagpasaya sa kanya. Ngayon, nasa kwarto na si Suma. Habang naaalala niyang nagtatrabaho kasama ang kanyang ama sa restaurant, biglang may lumitaw na binata sa kisame, na ikinagulat ni Suma. Inimbitahan pala niya si Suma sa isang party kasama ang lahat. Ngayon, nakita muli ni Suma si Megumi, na ikinagulat niya, dahil pumasa si Suma sa pagsusulit ni Fumiya sa isang pagsubok lamang, habang siya ay tumagal ng 2 buwan upang makapasa. Biglang nagtanong si Suma, sino ang Elite Ten Council? Sa pagkakaalala niya ay miyembro din ng grupong ito si Erina. Kaya, ipinaliwanag sa kanya ng mga tao, na sila ang nangungunang 10 outstanding na mga mag-aaral sa akademya, at ang kanilang kapangyarihan ay nasa ibaba lamang ng punong guro. Kaya, kahit na ang mga guro ay hindi maaaring gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanila. Sa puntong ito, nagdala si Satoshi ng pagkain para ipagdiwang si Suma sa pagsali sa dormitoryo. Ngunit marami siyang pinag-uusapan, at nagustuhang maghanap ng mga tao sa kisame. Napagtanto ni Soma na ang mga tao dito ay napakakakaiba, ngunit napaka-friendly pa rin. Sa hindi inaasahan, mabilis na nakasabay si Suma sa lahat. At pagsapit ng gabi, lahat ay pagod at natulog, habang si Satoshi ay nag-aalok kay Suma na tikman ng kanyang ulam. Sa hindi inaasahan, nakita ito ni Suma na napakasarap, at napagtanto niya na si Satoshi ay nasa ibang antas mula sa ibang mga estudyante. Sa puntong ito, sinabi ni Satoshi kay Suma, na siya ang ika-7 seat ng Elite Ten. At sinabi ni Satoshi, sa pagkakataong ito, gusto kong tikman ang iyong ulam. Kaya, nagpasya si Soma na magluto para sa kanya, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang lihim na ulam na ika-20 mula sa kanyang restaurant, upang makipagkompetensya sa pepper mackerel dish ni Satoshi. Kaya naman,
gumamit din siya ng mackerel. Biglang nagising ang lahat, at napagtanto nila na hinahamon ni Suma si Satoshi. Matapos magluto ng ilang sandali, natapos ang revamped mackerel onigiri chazuke ni Soma. Nagtaka sila kung anong liquid ang inilagay ni Suma sa ulam. Nagdagdag pala siya ng salted kelp tea. Kaya, lahat ay nagsimulang tikman ito. Sa hindi inaasahan, napakasarap nito, at ang laman ng isda ay malambot, ngunit ang balat ng isda ay malutong. Ipinaliwanag ni Satoshi na pinirito niya ang pagkain sa estilong French, at gumamit ng mantika upang ibest ang isda. Nagulat ito kay Satoshi, dahil marunong magluto si Suma sa estilong French. Ito pala ang teknik na ito ay itinuro ng kanyang ama. Sa puntong ito, nasiyahan ang lahat sa pagkain ng ulam ni Suma, na ipinaparamdam sa kanila na ito ay tagsibol na ngayon. Kaya sa laban na ito, nagtabla sina Suma at Satoshi. Nang magising si Megumi, hindi niya maintindihan kung bakit hubot-hubad si Satoshi at magkahawak kamay kay Suma. Matapos bumalik ang lahat sa kanilang mga silid, pagkatapos, tinanong ni Suma si Satoshi, paano makapasok sa Elite Ten Council? Nang marinig na gusto ni Suma na sumali sa Elite Ten Council, napakasaya ni Satoshi. Ngunit sinabi niyang sapat na iyon para sa araw na ito, at sinabihan si Suma na bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Dahil napagtanto niya na ang layunin ni Soma ay kunin ang numero 1 posisyon, ngunit hindi iyon madali sa akademyang ito. Kinaumagahan ng magising ang lahat, nakita nila si Soma na patuloy na hinahamon si Satoshi, na kunin ang kanyang ika-7 pwesto, ngunit walang nagmamalasakit. Lumalabas na gustong kunin ni Soma ang isang pwesto sa Elite Ten Council. Kailangan nilang lumahok sa isang kompetisyon na tinatawag na Food War na inorganisa ng akademya. Sa panig ni Erina, may naghahamon sa kanya. Kung siya ang nanalo, mawawala si Erina sa kanyang ika-10 pwesto. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Satoshi kay Suma, kung gusto niyang hamunin si Satoshi, kailangang tumaya si Suma ng isang bagay na katumbas ng halaga. Kaya sa kasalukuyan, hindi maaaring makipagkompetensya si Suma kay Satoshi. Sinabi rin ni Satoshi na mayroong 3 bagay na kailangan sa isang laban. Isang taong magpapatunay sa pagiging lehitimo ng laban. Ang bilang ng mga judge ay dapat nakakaibang kasunduan mula sa parehong mga kalaban. Sa panig ni Erina, nanalo siya, ngunit ayaw pa ring pumayag ng kanyang kalaban. Kaya, tinikman ni Erina ang kanyang ulam, na ginagawang isipin niya ang kanyang sarili na sumisid sa ilalim ng tubig, ngunit pagkatapos ay isang kawan ng mga hippos ang dumaan. Nang marinig ang evaluation ni Erina sa kanyang ulam, dahilan para magalit siya, at tinikman din niya ang ulam ni Erina, na nagparamdam sa kanya na siya ay nasa isang sumo match. Kaya, natalo siya, at winasak ang dati niyang restaurant na pinagpusta kay Erina. Sa panig ni Soma, siya ay nabigo, habang si Satoshi ay lubos na pinuri si Suma. Ngunit napagtanto ni Ibusaki na nagtabla ang resulta ni Satoshi kay Suma, dahil hindi pa siya seryoso. Gayunpaman, napagtanto ni Satoshi, si Soma ay magiging isang bagong culinary genius ng akademya. Kinabukasan, nakita ni Suma si Satoshi na nag-aalaga sa hardin ng dormitoryo. Nandito rin si Megumi para mag-ani ng mga gulay. Kaya, inalok ni Satoshi si Suma na tikman ang isang kamatis. Sa hindi inaasahan, napakasarap. Lumalabas, si Satoshi ay gumugol ng maraming oras sa pag-aalaga sa hardin na ito. Nag-skip pa siya ng klase para dito. Kaya, lahat ay nag-ani ng mga gulay. Sa sandaling ito, naghanda si Megumi ng almusal para sa lahat, na nagpapasaya sa kanila, dahil ang bawat onigiri ay may iba't ibang pampalasa sa loob. Nang matikman ito ni Suma, napagtanto niyang ginamit ni Megumi ang kanyang lihim na pamamaraan. Ang pag-marinate ng karne na may honey ay naging mas malambot, ngunit hindi naintindihan ni Soma. Bakit hindi marunong magluto ng ganito si Megumi sa klase? Ito pala ay nagkaroon siya ng psikolohikal na hadlang mula pagkabata. Sa puntong ito, sinabi ng lahat kay Soma ang tungkol sa mga research society sa akademya. Madalas silang nag-iimbento ng mga recipe sa pagluluto. Kaya, dinala ni Megumi si Soma upang makita, na ikinagulat ni Suma dahil maraming iba't ibang research society. Kaya, pinili ni Soma na subukan ang Dunberry Research Society. Sa hindi inaasahan, nang dumating sila, nakita ni Soma ang taong ito na sobrang nasiraan ng loob. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Konishi, ang presidente ng research society na ito. Sinabi ni Konishi na ang Dunberry Research Society ay binuwag. Nakita ni Soma na maraming recipe ng pagluluto dito. Napagtanto niya na ang lahat ng mga recipe na ito ay mahusay.
Nang makitang naiintindihan ni Soma ang kanyang mga recipe sa pagluluto, labis na ikinatuwa ni Konishi. Lumalabas na binawasan ni Erina ang kanyang budget, kaya, ang research society ni Konishi ay naging ganito. Bigla, isang batang babae ang nagdala ng mga tao, para kunin ang research society ni Konishi. Tinakot pa siya nito sa pamamagitan ng paggupit ng buhok. Nakilala siya ni Megumi bilang si Aikumi, binansagan na Meatmaster. Nang makita niya ang pagbabanta niya kay Konishi, kaya, tumayo si Suma para hamunin siya. Kahit na ang paggamit ng karne, ang specialty ni Aikumi, para hamunin siya. Nakita si Soma na sobrang kumpiyansa, kaya sinabi niya, kung matalo ka, kailangan mong umalis sa akademya. Sa hindi inaasahan, agad na sumang-ayon si Suma, at sinabing kung manalo siya, kailangang sumali si Aikumi sa research society na ito, na ikinagulat ng lahat. Kaya, pumayag si Aikumi na makipagduel kay Suma. Pagsapit ng gabi, nakita ng lahat ang balita. Hinamon ni Soma si Aikumi, na ginagawang tuliro ang lahat. Paano mananalo si Soma? Kinaumagahan, ipinaliwanag ni Konishi kay Soma ang tungkol sa iba't ibang uri ng karne. Sabi niya, kapag grade A5 na karne ang ginamit ni Aikumi, siguradong matatalo si Suma, dahil nakatikim na siya noon ng meat dish ni Aikumi. Kahit na ang karne na ito ay maaaring inumin, at ang lasa ng karne ay napakabango, na maaaring madulas sa kanyang lalamunan. Kaya, nagpa siya si Soma na gumamit ng karne ng baka para gumawa ng ulam ng Donberry. Kahit na hindi gumagamit ng premium na karne, dahil gusto niyang kilalanin sila ni Aikumi. Ngunit nang malaman niyang naubusan ng budget si Konishi, kaya, agad na pumunta si Suma sa ATM para i-withdraw ang kanyang pera. Sa hindi inaasahan, kaunting pera lang ang napadala ng kanyang ama. Kaya, sinimulan ni Soma ang paggamit ng formula ng Donberry Research Society. Bagamat napakasarap nito, gayunpaman, hindi pa rin kasing sarap ng karne ni Aikumi. Kaya, nagpatuloy si Suma sa pagluluto, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa pagluluto. Kahit na ginamit nila ang lahat ng mga formula ng Research Society, ngunit hindi pa rin kasing sarap ng kay Aikumi, na ikinasira ng loob ng lahat. Biglang pinaalala ni Megumi kay Suma, kung paano niya ginamit ang honey para lumambot ang karne. Kaya naman, nakaisip siya ng paraan para magluto ng murang karne. Una, hiniwa ni Soma ang karne sa mga piraso, at binatukan ito ng patag. Pagkatapos, pinaghalo niya ang karne sa mga sibuyas, at nagsimulang magprito ng karne. Sa wakas, natapos din ang pagkaing Philippine steak doon. Napagtanto ni Konishi na ito ay isang espesyal na ulam, kaya, pareho silang nagsimulang tikman. Sa hindi inaasahan, napakalambot ng karne, at kumalat sa kanilang mga bibig. Gumamit pala siya ng mga sibuyas para palambutin ang karne, bilang kapalit ng honey. Kinabukasan, magsisimula na ang laban ni Soma at Aikumi. Sa ngayon, natapos na rin si Soma sa paghahanda, kaya, nagsimula na silang pumunta sa arena. Nang makitang lumitaw si Aikumi, natuwa ang lahat. Ngunit noong turn na ni Suma, walang nagkagusto sa kanya, kaya labis na nag-aalala si Megumi. Sa puntong ito, naisip ni Aikumi na hindi siya matatalo ni Soma, kaya nagpa siya si Soma na patunayan na mali siya. Bigla ding dumating si Erina para manood ng laban, na ikinagulat ng lahat, dahil may dumating din na miyembro ng Elite Ten Council para manood ng munting laban na ito. Nang magsimula ang laban, sinabi ni Aikumi kay Suma, ang sangkap na ginamit niya ay grade A5 beef. Kaya naman, gumamit agad ng kutsilyo si Aikumi para hiwain ang baka, na ikinagulat ng lahat. Nang maamoy ni Aikumi ang karne, sinuri niya ang lahat ng sangkap na magpapasarap sa karne. Kaya, sinimulan ni Aikumi ang pagprito ng karne, na pinaamoy sa lahat ang aroma nito. Susunod, inilagay ni Aikumi ang karne sa oven. Habang pino-pino ang pagpuputol ng sibuyas ni Soma, ang lahat ay nagtataka kung anong uri ng karne ang gagamitin ni Suma, upang makipagkompetensya kay Aikumi. Sa hindi inaasahan, mura lang ang ginamit niyang karne, nakasale pa iyon, na iniisip ng lahat na nagloloko lang si Suma. Akala ni Aikumi ay siguradong mananalo siya sa pagkakataong ito. Kaya, ipinagpatuloy niya ang paghahanda ng kanyang piraso ng karne, at gumamit siya ng karayom upang maramdaman ang temperatura ng karne. Ang paraan ng paghawak niya sa karne, ay kahawig ni Aikumi na tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Biglang nakita ni Aikumi si Soma na mahinahong nagpiprito ng mga sibuyas, kaya, lumapit siya para asarin si Soma. Pero sabi ni Suma,
ang kakayahan ng isang chef ay hinuhusgahan sa hapagkainan. Kaya ipinagpatuloy nila ang pagluluto. Sa wakas, natapos na ang oras ng pagluluto. Unang dinala ni Aikumi ang kanyang ulam para matikman ng mga hurado. Habang sinusubukan nila ito, naramdaman nila ang lasa ng mataas na uri ng karne ng baka na kumakalat sa kanilang mga bibig. At napagtanto nila na pare-pareho ang temperatura ng pag-ihaw niya. Kahit na ang kanyang kanin ay hinigop ang lasa ng karne ng baka, na lalong nagpasarap sa ulam. Habang iniisip ng lahat na siguradong mananalo si Aikumi, pagkakataon na ni Soma na umakyat. Napansin ng mga hurado ang trick ni Soma sa paggamit ng mga sibuyas para lumambot ang karne, kaya, naisip nila na ang ulam na ito ay napakakaraniwan. Ngunit nang buksan ni Soma ang takip, nagulat ang mga hurado at tinikman ito. Sa hindi inaasahan, sabik silang kumain nito, at hindi na napigilan, dahil napagtanto nilang gumamit si Soma ng isang espesyal na sarsa, na nagpapasigla sa kanilang gana. Gumamit pala siya ng red wine na sinamahan ng sibuyas para gawing sauce. Nang makitang patuloy na pinupuri ng mga hurado ang ulam ni Suma, nag-alala si Aikumi. At sinabi niya sa lahat, na may sikreto sa loob ng kanin. Hinaluan niya ng adobo na plum ang kanin, para mapaganda ang lasa ng kanin, na ikinatuwa ng mga hurado at tinapos nila ang mangkok, habang ang ulam ni Aikumi ay may mga natira pa. Nang makitang ayaw pa ring aminin ni Aikumi ang pagkatalo, kaya, inalok siya ni Suma na tikman ang kanyang ulam. Sa hindi inaasahan, natapos din agad ni Aikumi ang pagkain, at naalala niya ang kanyang pagkabata. Si Aikumi ay palaging pinipilit ng kanyang ama na magmana ng negosyo ng pamilya. Ngayon, nang kumain ng ulam ni Suma, napagtanto ni Aikumi na gusto niyang maging sarili niya. Sa huli, ang nagwagi ay si Suma, na nagpapasaya sa lahat. Habang si Aikumi ay natalo, kaya, siya ay inabandona ni Erina. Bigla na naman siyang tinukso ni Suma, na ikinahiya ni Aikumi at tumakbo palayo. Habang si Konishi ay ibinigay ang posisyon ng presidente ng Donberry Research Society kay Suma. Kinabukasan, narinig ng lahat ang balita, na malapit nang mag-organisa ang akademya ng isang training camp, parang outdoor trip. Biglang nakita ni Suma si Megumi na mukhang nag-aalala. Sinasabi ng lahat na ito ay isang impyernong pagsasanay, at lahat ng mga mag-aaral sa unang taon ay kailangang lumahok. Kung wala silang sapat na puntos, agad silang mapapatalsik. Nang marinig na kalahati ng mga mag-aaral mula sa nakaraang taon ay nabawasan pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, agad na nahimatay si Megumi. Ngunit nanatiling napaka-optimistiko ni Suma, kaya, tinulungan niya ang lahat na mabawi ang kumpiyansa, at determinadong malampasan ang sesyon ng pagsasanay. Kinaumagahan, nagsimula ang training camp mula sa impyerno, na nagpasigla kay Soma at sa lahat. Pagdating nila, nakakita sila ng napakalaking hotel, na ikinatuwa ng team ni Soma, dahil makakatuluyan nila itong 5-star hotel. Pero pagpasok nila sa loob, nakita nila ang maraming estudyante na mukhang nag-aalala, kasama na si Megumi. Biglang nakita ni Soma si Aikumi, kaya nahihiya siyang makipagkita kay Soma. Sa puntong ito, inihayag ni Roland sa lahat, na ang tagal ng kursong ito sa pagsasanay ay 6 na araw. Araw-araw sila ay susubok sa pagluluto. Kung hindi sila nakapasa, mapapatalsik sila sa paaralan. At ang magsusuri sa kanilang mga luto, ay ang mga culinary genius na nagtapos sa akademya. Biglang pinatalsik ang isang estudyante, dahil gumamit siya ng hairspray na may citrus scent, at mababawasan nito ang lasa ng ulam, na nag-aalala sa lahat. Sikat na chef pala silang lahat, at ang pinakakilala sa kanila, si Jin, ang general head chef ng hotel na ito. Kaya, inihayag niya na magsisimula na ang official na pagsasanay. Sa sandaling ito, dumating si Soma sa unang sesyon ng pagsasanay. Nang marinig nilang magluluto sila ng magkapares, labis na ikinatuwa ni Megumi, dahil makakapares niya si Soma. Biglang may dumating na lalaki at tinapakan ang paa niya. Napagtanto ni Soma na nakikipag-away sila sa kanya. Idineklara nilang matatalo nila si Soma sa training camp na ito. Sa puntong ito, sinabi ni Hinako na gagamitin nila ang mga sangkap dito sa pagluluto, ngunit wala silang nakitang anumang sangkap sa mesa. Ang mga sangkap na iluluto pala nila ay makikita sa kagubatan sa labas. Ngunit mayroon lamang silang 2 oras upang makumpleto ang ulam, na ikinagulat ng lahat, at agad silang tumakbo upang maghanap ng mga sangkap. Habang ang taong ito ay gusto pa ring makipagkompetensya kay Soma, at hiniling kay Hinako na maging hurado para sa kanila. Ngunit tumanggi si Hinako, iniwan siyang napahiya.
Gayunpaman, pinilit pa rin niyang makipagkompetensya kay Soma. Habang sinusubukan ng ibang mga estudyante na maghanap ng mga sangkap, si Soma ay nakaupo sa pangingisda. Sa wakas, nakahuli sila ng 2 isda. Pagbalik nila, nakita nila itong lalaking nagyayabang sa lahat. Nakahuli pala siya ng pato, kaya, nagsimulang maghanda ng pagkain ang magkapatid. Nang makita ang kanilang galing sa pagluluto, nagulat si Megumi. Sa puntong ito, ipinakilala nila ang kanilang sarili kay Soma, ang kanyang pangalan ay Takumi, at ang kanyang nakababatang kapatid ay si Isami. Lumalabas na kinasusuklaman nila si Suma, dahil idineklara niya ang kanyang sarili bilang isang profesional na chef sa opening ceremony. Kaya, nagpa siya si Soma na makipagkompetensya laban sa kanila. Biglang inilabas ni Takumi ang kanyang kutsilyo sa kusina gamit ang 2 kamay, at mabilis na hiniwa ang mga sangkap. Sumunod ay si Isami, mabilis din niyang hiniwa ang karne. Sa wakas, natapos din ang kanilang Italian-style dish. Kaya, pinatikim nila si Hinako, na nagpaparamdam sa kanya na parang nasa isang concert siya. Kahit na ang mga tao ay nakilala ang kanilang sauce, isa rin itong espesyal na Italian dipping sauce. Ngunit ginawa niyang Japanese style ang dipping sauce na ito, na ikinatuwa ni Hinako, at binigyan niya ang 2 kapatid ng perpektong marka. Nakilala ni Megumi ang husay at katalinuhan ni Takumi sa pagluluto, karapat-dapat na kalaban ni Soma. Si Takumi at Isami pala ay mga sikat na chef sa isang restaurant sa Italy. Ngunit naramdaman ng kanilang ama na may kulang kay Takumi. Kaya, nagpa siya siyang i-enroll silang 2 sa Culinary Academy, makakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban. Ngunit nang marinig ang talumpati ni Soma sa seremonya ng pagbubukas, nagalit ito kay Takumi. Sa puntong ito, patuloy na hinamon ni Takumi si Suma, kaya, pumayag si Hinako na tulungan silang suriin kung sino ang mas mahusay na niluto. Ngunit iminungkahi ni Hinako, ang matatalo ay kailangang lumuhod sa harap ng kalaban at sabihing, ako ang talunan, ng 3 beses. Kaya, pumayag si Suma, at agad na sinabihan si Megumi na tulungan siyang maghanap ng mga sangkap. Pumunta si Soma sa kinaroroonan ni Hinako upang kunin ang mga buto ng persimo ni Hinako, upang gamitin bilang pangunahing sangkap, dahil ang panuntunan ay maaari siyang gumamit ng anumang sangkap dito, na nagpapalito kay Takumi sa pinaplano ni Soma. Kaya, pumunta sina Suma at Megumi upang maghanap ng mga sangkap. Habang patuloy na binigo ni Hinako ang iba pang mga mag-aaral ng sunod-sunod, sa wakas, bumalik sina Soma at Megumi. Pero 15 minuto na lang ang natitira para makumpleto ang ulam, kaya, pareho na silang nagsimulang magluto. Habang hindi maintindihan ni Takumi, kung ano ang pinaplanong gawin ni Soma sa mga itlog, isda, at mga buto ng persimon. Bigla niyang napagtanto, nagpaplano si Soma na gumawa ng pritong ulam. Sa wakas, natapos din ang ulam ni Soma. Nang matikman ito ni Hinako ay agad siyang natuwa, dahil sa malutong na isda at sa ingay nito kapag kinakain. At napakasarap din ng kanyang dipping sauce. Ito ay kombinasyon ng mantika, pula ng itlog, at paminta, na nagpaparamdam kay Hinako na para siyang sirena na lumalangoy sa ilalim ng dagat kapag kumakain. Sa puntong ito, napagtanto ni Hinako na parehong mahuhusay na chef sina Soma at Takumi, kaya, binigyan din niya si Soma ng passing grade. Matapos ang pagsusulit ng lahat, ngayon, oras na upang suriin kung kaninong ulam ang mas masarap. Ngunit hindi pa rin makapagdesisyon si Hinako, kaya, tumakbo na lang siya palayo, na ikinagulat nilang 2. Ngunit iginiit pa rin ni Takumi na talunin si Suma, at nag-schedule siya ng isa pang food war kasama si Suma sa susunod na pagkakataon. Kaya, umalis si Takumi. Ngunit mabilis din silang nagkita muli sa boss. Pagsapit ng gabi, bumalik si Soma upang salubungin ang kanyang grupo. Buti na lang at nakapasa silang lahat sa pagsusulit ngayon. Akala nila ay makakapagpahinga sila ng komportable, ngunit kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang pagluluto para sa mga miyembro ng fitness club dito. At ang bawat tao ay kailangang kumpletuhin ang 50 servings sa loob ng 60 minuto, kung hindi sila nakatapos, sila ay mapapatalsik. Kaya't agad na nagsipagluto ang lahat, na nagpapapagod sa kanila. Habang sinusubukan ng lahat, nakumpleto na ni Soma ang 50 servings, kaya, unang nakapagpahinga si Soma. Nang mag-shower na siya, hindi sinasadyang nabangga niya si Erina, kaya hindi makapaniwala si Erina na nakita niya ulit si Soma dito. Habang nag-aasaran ang dalawa, biglang tumakbo si Hisako. Sa pag-aakalang binubuli ni Soma si Erina, kaya, tinukso sila ni Soma at umalis. Sa puntong ito,
nagpa siya si Suma na mag-shower. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Jin dito, na ikinagulat niya, dahil si Soma ang unang estudyanteng pumasok sa banyo. Lumalabas taon-taon, sa oras ng 50 serving challenge, sinisikap niyang tapusin ang pagligo bago pumasok ang mga estudyante. Pero noong nakaraang taon, may naunang pumasok sa banyo. Ang taong iyon ay si Satoshi, na ikinagulat ni Suma, at napagtanto niyang nakompleto na ni Erina ang 50 servings bago siya. Sa puntong ito, sinabi ni Jin kay Soma na mula pagkabata, nasusuri na ni Erina ang bawat ulam. Maaari pa nga niyang takpan ang sarili at tumikim ng iba't ibang asin para matukoy ang kanilang pinanggalingan. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ang nakatulong kay Erina na maging bahagi ng Elite Ten Council. Nang pumunta si Takumi sa paliguan upang hanapin si Suma, nagulat siya nang makita rin si Jin dito. Napagtantong matagal na siyang naligo, kaya, nagpaalam siya kay Soma at umalis, naiwan si Takumi na nabigla, dahil naglakas loob siyang makipagkamay kay Jin. Sa team ni Megumi, sa wakas, nakapagpahinga na sila. Habang si Zenji ay pagod na pagod, ngunit ang koponan ni Suma ay gustong mag-organisa ng isang party. Kinaumagahan, nagsimula ang ikalawang araw na pagsusulit. Ang magsusuri sa kanila ay si Shinomiya, na ikinabahala ng lahat, dahil kahapon ay pinatalsik niya ang 30 katao. Sinabi niya ngayong araw na ito ay dapat nilang ihanda ang 9 vegetable terrin dish. Ang 9 na uri ng gulay na ito ay dapat ihanda sa iba't ibang paraan. At hindi sila susuriin sa mga grupo, na nag-aalala kay Megumi, dahil hindi na siya ipapares kay Soma. Nang marinig na mayroon lamang silang 3 oras, lahat ay nagmadali upang magtipon ng mga sangkap, na naging sanhi ng pagkatumba ni Megumi. Ngunit determinado siyang malampasan ang hamon na ito, kaya pinili ni Soma at Megumi ang kanilang mga sangkap. Gayunpaman, nang pumili siya ng cauliflower, ang mga masasamang cauliflower na lang ang natitira, na nag-alala kay Megumi, na iniisip na humingi ng tulong kay Soma. Ngunit napagtanto niya na hindi siya pwede na laging umaasa kay Soma. Biglang may naisip si Megumi. Sa puntong ito, nakita ni Shinomiya ang 2 tao na nagpalitan ng impormasyon, kaya, agad niya itong na-disqualify, habang sinusubukang magluto ni Megumi. Sa wakas, natapos na ang oras ng pagluluto. Maraming estudyante ang nadiskwalipika ni Shinomiya. Nang turn na ni Soma, nakapasa siya. Ngayon ay si Megumi na, tinikman ni Shinomiya ang kanyang ulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Megumi ay na-disqualify, na ikinagulat ni Megumi, na hindi maintindihan kung bakit siya na-disqualify. Sinabi ni Shinomiya na gumamit siya ng suka ng alak, upang mapanatili ang kulay ng cauliflower. Bagamat ito ay isang mahusay na paraan na palasahin ang mga gulay, binago ni Megumi ang kanyang recipe, kaya, hindi niya ito nagustuhan. Sa hindi inaasahan, tumayo si Soma upang ipagtanggol si Megumi. Sinabi niya, nabigo siya dahil sa pagpanatili ng mga sangkap, na ikinagalit ni Shinomiya at nagsiwalat sa kanila, na siya ang naghalo sa hindi magandang kalidad ng cauliflower, para sadyang bawasan ang bilang ng mga estudyante. Sa puntong ito, nagbanta si Shinomiya na idiskwalipika rin si Suma, na ikinagalit niya, pero pinigilan siya ni Megumi. Dahil ayaw niyang ma-disqualify si Megumi, kaya, nagpa siya si Soma na magkakaroon siya ng food war sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Dahil nagtapos si Shinomiya at dating miyembro ng Elite Ten Council. Ngunit inisip ni Shinomiya na hindi kailangan na labanan si Soma. Biglang sumulpot si Jin, nakaramdam ng intriga sa sitwasyon, kaya, nagpa siya siyang hayaan si Suma na labanan si Shinomiya. Nang makitang gustong manood ni Jin ng laban, pumayag si Shinomiya. Kung manalo sila, mananatili si Megumi, ngunit kapag natalo sila, pareho silang mapapatalsik. Sa puntong ito, patuloy na sinisisi ni Megumi si Soma, dahil hinamon niya si Shinomiya para lang sa kanya. Ngunit sinabi ni Soma na desisyon niya iyon, at ayaw niyang mapatalsik si Megumi. Pagsapit ng gabi, natapos na ng lahat ang pagsusulit, ngunit hindi nila mahanap sina Soma at Megumi, na nag-aalala sa kanila. Habang naghahanda sina Soma at Megumi na labanan si Shinomiya, sa hindi inaasahan, dumating din ang mga dating estudyante para panoorin silang lumaban, at sila ang magiging hurado. Sa puntong ito, magkasamang lalaban sina Soma at Megumi kay Shinomiya. Ang kanilang ulam ay gagawin mula sa mga gulay at prutas. Biglang iminungkahi ni Jin na maging head chef si Megumi, na ikinagulat niya, habang si Soma ay tutulong lamang sa kanya, kaya, agad na tumutol si Soma.
Ngunit sinabi ni Jin na ito ay isang hindi opisyal na laban. Kahit na manalo si Suma, tulungan si Megumi na manatili, ngunit sa kalaunan ay matatanggal siya sa mga susunod na hamon. Kaya, ang laban na ito ay kay Megumi. Nang makitang pinili na ni Shinomiya ang mga sangkap, nag-alala si Megumi. Pero hindi pinapayagan si Soma na tulungan siyang pumili ng recipe, dahil isa lang siyang sous chef. Ngayon, sobrang kinakabahan si Megumi, hindi alam kung aling mga sangkap ang pipiliin. Kaya naman, agad na hinampas ni Suma ang kamay ni Megumi, para tulungan siyang kumalma, at napagtanto ni Megumi na hindi na siya kinakabahan. Salamat sa payo ni Suma. Huwag kang mag-alala sa kalaban, magluto ka na lang ng sarili mong ulam. Nakatulong ito kay Megumi na maalala ang kanyang ina, at nakaisip siya ng ideya para sa ulam. Nang marinig ang ideya ni Megumi, natuwa si Suma, kaya, nagsimula silang magluto. Ngayon, natapos na ni Megumi ang paghiwa ng mga kamatis, ngunit bigla niyang naalala na nakalimutan niyang maghiwa ng karne. Sa kabutihang palad, nahiwa na ni Soma ang karne. Kaya, patuloy na tinulungan ni Soma si Megumi, na ikinagulat niya, dahil inihanda na niya ang lahat ng sangkap para sa kanya. Sa wakas, naubos na ang oras ng pagluluto. Pagkatapos ay ipinakita ni Shinomiya ang kanyang ulam sa mga hurado para sa pagtikim, na ikinagulat nila, dahil pinong tinadtad niya ang karne at mga gulay para sa kanyang ulam, pagkatapos ay sinundan niya ng isang cabbage roll. Habang tinikman nila ito, nakita nilang napakasarap ng lasa, dahil maayos niyang pinagsama ang karne at gulay. Ito ay lumalabas, pagkatapos ng graduation, si Shinomiya ay nagtrabaho sa isang restaurant sa France, na ginagawang gusto ng lahat ang kanyang mga ulam, at tinawag nila siyang vegetable wizard. Sa puntong ito, hindi na napigilan ng mga hurado ang pagkain, at pakiramdam nila ay nasa ilalim sila ng spell. Sa wakas, si Megumi na. Nang makita siyang nag-aalala, agad siyang pinalakpakan ni Soma. Nang makita nila ang ulam ni Megumi, napagtanto nilang ito ay isang rainbow terrine, na gawa sa 7 iba't ibang uri ng gulay. Nakilala ni Shinomiya na ito ay katulad ng kanyang 9 vegetable terrine. Pero paliwanag ni Megumi, gusto lang niyang matikman ng iba ang sarili niyang recipe, kaya, nagsimulang tikman ng mga hurado ang ulam ni Megumi. Sa puntong ito, naalala niya ang kanyang mga nakaraang kabiguan, kaya labis na nababalisa si Megumi. Sa hindi inaasahan, pinuri nila ang kanyang ulam na napakasarap, at napansin nilang may 2 uri ng sarsa ito. Ang unang uri ay lemon, at ang pangalawang uri ay herbal. Pinayagan pa silang makatikim ng 14 na iba't ibang lasa. Napansin ni Jin na may mga sun-dried tomatoes sa ulam, kaya, sinabi niya sa kanila. Ganyan sila nag-iingat ng mga gulay sa kanyang bayan, at natutunan niya kung paano lutuin ito mula sa kanyang ina. Sa puntong ito, nakilala nila ang rainbow terrine ni Megumi, ay ganap na naiiba mula sa 9 vegetable terrine ni Shinomiya, kaya pakiramdam ng mga hurado ay naglakbay sila sa iba't ibang rehiyon sa kanayunan. Sa pagkakita ng lahat na nagsasaya sa kanyang ulam, labis na ikinatuwa ni Megumi. Sa wakas, oras na para gumawa ng desisyon, na ikinababahala ni Megumi, dahil gusto niyang manatili sa akademya kasama si Soma. Sa hindi inaasahan, pinili ng lahat si Shinomiya, kaya, siya ang nanalo. Pagkatapos ay inaliw ni Soma si Megumi, ngunit napagtanto niya na dahil sa kanya, napatalsik din si Soma. Nang aalis na si Shinomiya, naglagay si Jin ng barya para kilalanin ang ulam ni Megumi, na ikinagulat ng lahat. Habang hindi naiintindihan ni Shinomiya kung bakit, hinagisan siya ni Jin ng barya at sinabing, "Nade-delay ka, Shinomiya." Naalala niya ito 10 taon na ang nakalilipas. Lumalabas, bago magtapos, nais niyang bumalik sa France para magbukas ng sariling restaurant. Pagkalipas ng 6 na taon, pumunta siya sa France para tuparin ang kanyang pangarap, at sa wakas ay nagbukas ng isang restaurant, na ginawang gusto ng mga customer doon ang kanyang pagkain. Nagdulot ito ng inggit sa iba pang chef, kaya palihim nilang binago ang recipe ng sauce niya, na naging dahilan upang bumagsak ang negosyo ni Shinomiya. Kaya, pinaalis niya ang parehong chef, at nagsimulang magtiwala lamang sa kanyang sarili, pinilit ang staff na sundin ang kanyang mga recipe. Simula noon, tumulong na siya sa pagpapabuti ng negosyo ng restaurant. Sa puntong ito, sinabi ni Jin, tumayo ka nang hindi gumagawa ng anumang karagdagang hakbang, na ikinagalit ni Shinomiya. Kaya, sinabihan siya ni Jin na tikman ang ulam ni Megumi. Nang matikman niya ito, agad siyang nakaramdam ng init, hindi niya maintindihan kung paano ang isang taong kasing clumsy ni Megumi,
ay makakagawa ng ganoong kainit na ulam. At nakatulong ito sa kanya na maalala ang kanyang pagkabata, nang ang kanyang ina ay laging nag-aalaga sa kanya. Kaya, naglagay din si Shinomiya ng barya para kay Megumi mismo. Napagtanto niyang gumamit si Megumi ng paminta para ma-neutralize ang larong amoy ng atay ng manok, at sinamahan din niya ito ng iba't ibang halamang gamot. Ipinaliwanag niya na dahil ang mga hurado ay nakakain na ng maraming pagkain noon, gusto lang niyang gamitin ang ulam na ito para tulungan silang ma-digest, na naantig ang lahat, dahil napagtanto nilang napakabait ni Megumi. Sa puntong ito, napagtanto ni Shinomiya kung ano ang kulang sa kanya. Biglang nag-score din si Hisako kay Megumi, bagamat wala silang karapatang umiscore ni Jin, pero itinuring nilang draw ang laban na ito. Kaya't nagpa siya si Shinomiya na manatili sila, na labis na ikinatuwa at napaiyak si Megumi. Sa sandaling ito, nagpasalamat si Megumi kay Soma. Nang umalis si Megumi, sinisi ni Soma ang kanyang sarili, sa pag-aakalang natalo siya sa pagkakataong ito. Pagbalik niya sa kanyang silid, nag-alala ang lahat sa kanya, dahil naglakas loob siyang makipagkompetensya sa isang dating estudyante. Kinabukasan, sinisikap ng lahat na malampasan ang ikatlong hamon. Sa kabutihang palad, nakapasa si Megumi, kaya gumaan ang pakiramdam ni Suma, ngunit naaalala pa rin niya ang laban niya kay Shinomiya. Sa gabi, lahat sila ay nakapasa sa hamon, iniwan ang grupo na pagod, akala nila ay malapit na silang magpahinga. Bigla silang nakatanggap ng paunawa sa pagtitipon, na iniwan ang lahat na walang kaalam-alam. Agad na hinanap ni Aikumi at Takumi si Suma, dahil narinig nilang hinamon niya ang dating estudyanteng si Shinomiya sa isang laban. Sa puntong ito, ipinaalam ni Jin sa lahat, na ang hamon bukas ay maghanda ng almusal para sa mga bisita sa hotel na ito. At ang pangunahing sangkap ay mga itlog, na nakakagulat sa lahat, dahil napagtanto nilang wala silang oras upang matulog. Sinabi ni Takumi na ipapakita niya kay Suma ang kanyang Italian style na mga itlog, ngunit kinaladkad siya ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay tinukso ni Suma si Erina, dahil sa entrance exam, pinuri niya na masarap ang ulam na itlog ni Suma, ngunit sinabi ni Erina na ang ulam ay kakilakilabot at umalis. Habang ang lahat ay nag-aalala, lahat sila ay pumasok sa kusina, upang malaman kung paano malalampasan ang hamon na ito, ngunit hindi nag-alala si Erina. At nagpa siya na bumalik sa kanyang silid, dahil sa pagkakataong ito ay naisip na niya kung paano talunin si Soma. Sa panig ni Soma, nag-iisip pa rin siya, at nag-eksperimento sa mga bagong pagkaing itlog. Kahit na masarap ang ulam na itlog, pakiramdam ni Soma ay hindi ito sapat. Sa puntong ito, naalala ni Soma ang menu ng kanyang ama, at napagtanto niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa panig ni Takumi, natapos na niya ang kanyang pagkaing itlog, kaya, lubos siyang kumpiyansa na matatalo niya si Soma. Habang si Megumi ay labis na nag-aalala, at naalala niya ang mga salita ni Soma at Jin, kaya, nagkaroon din siya ng ideya. Habang sinusubukang magluto ng lahat, nakita ni Soma ang isang batang babae, na ikinagulat niya dahil hindi niya kilala kung sino ito. Sinabi niya, inaasahan ko ang iyong ulam bukas. Biglang lumitaw ang isa pang lalaki, at nagtalo pa sila, na ikina-curious ni Suma, at napagtanto niyang kapwa sila estudyante na katulad niya, kaya, umalis sila. Lumalabas na ang babaeng ito ay nakarinig ng mga chismis tungkol kay Suma, ngunit wala siyang nakitang espesyal. Kinaumagahan, nagulat si Suma, dahil ang laki ng bulwagan. Kaya, bumalik si Soma sa kanyang pwesto, at hindi inaasahan ay nakasalubong niya si Erina sa tabi niya, na ikinagulat ni Erina. Ngunit napagtanto niya na ito ay isang pagkakataon para makita ni Soma ang kanyang talento. Sa puntong ito, tinanong ni Erina si Suma, nagbabalak ka bang gumawa ng souffle? Kaya, sinabi ni Soma sa kanya, nagpaplano akong gumawa ng mini souffle omelet, na ikinagulat ni Erina, at lumayo siya. Sa puntong ito, nagsimula na ang hamon, kaya, maraming bisita ng hotel ang pumasok sa bulwagan. Lumalabas na bawat taon ang mga bisitang ito ay tumutulong sa pagsusuri ng mga mag-aaral sa kampo ng pagsasanay. Pero napagtanto nila, kasama nila ang tatlong napaka-nakakatakot na bisita. Maging ang mga staff at chef ng hotel ay susuriin sila, at kailangan nilang mag-serve ng higit sa 200 pagkain. Sa pagsisimula ng hamon, agad na iniharap ng mga estudyante ang kanilang mga ulam. Ang dalawang babaeng ito ay napaka-curious tungkol sa Italian style na mga itlog ni Takumi. Kaya naman, nagluto siya para makita nila, na ikinatuwa nila dahil masarap ang ulam.
Sa panig ni Megumi, nakita niya ang tatlong matandang ito, kaya inalok niya sila na subukan ang kanyang pagkaing itlog. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng ulam niyang itlog, na ikinatuwa ng tatlong matanda. Sa panig ni Aikumi, tinutokso siya ng babaeng ito, dahil inabando na siya ni Erina. Ngunit napansin ni Aikumi, na ang kanyang mga pagkain ay pawang mga simpleng pagkaing itlog. Habang si Erina ay gumawa ng Eggs Benedict, na nakakagulat sa lahat, dahil napakaganda ng ulam na ito, kaya, may tumikim nito. At agad na napagtanto na natunaw ang itlog sa kanyang bibig, na sinamahan ng tanggines ng sauce. Gumamit pa siya ng dried mullet roe na binudburan sa ulam. Pakiramdam niya ay gusto niyang lumuhod sa harap ng reyna. Sa panig naman ni Soma, natapos na rin siyang magluto ng ulam niya. Pero napagtanto niya, wala pang nakakatikim ng ulam niya. Napagtanto ni Soma na parang buffet dito, dahil hindi ito tulad ng kung paano siya nagsilbi sa kanyang restaurant. Sa hindi inaasahan, nakatapos si Erina ng 200 servings. Sinimulan ni Erina ang panunukso kay Suma, sinabing ang pagkain doon ay kailangang masarap at maganda, habang ang ulam ni Suma ay kakilakilabot. Sa panig ni Aikumi, huminto siya sa 150 servings, na ikinagalit niya, ngunit ang babaeng ito ay umaakit ng maraming customer. Lumabas na ang ulam na ito ay hindi hilaw na itlog, ito ay salmon roe at diluted ocean water chile. At ang ulam na kahawig ng pinakulo ang itlog ay ginawa gamit ang white asparagus, shallots, at whipped cream. Ang natitirang egg dish ay milkshake in an egg, na nagpapasaya sa lahat. Mabilis siyang nag-serve ng 300 servings. Nakumpleto rin ni Takumi at Megumi ang 200 servings, ngunit napagtanto nilang nahihirapan si Soma. Sa 30 minuto na lamang ang natitira, labis na nag-aalala si Soma. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang ama, kung nakatagpo ka ng isang panik na sitwasyon, muling ayusin ang sitwasyon, at hanapin ang unang bagay na gagawin at gawin itong aksyon. Habang akala ni Erina ay matatalo si Suma, biglang, nakahanap siya ng paraan at nagsimulang gumalaw. Kaya, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto ng itlog para panoorin ng isang batang babae, na nagpa-excite sa kanya at sinubukan ang ulam ni Soma. Sa hindi inaasahan, natunaw ito sa kanyang bibig at nakatikim ng masarap, kaya, nagsimulang bigyang pansin ng lahat si Soma, at nagsimulang tikman ng mga tao ang kanyang ulam. Sa paglipas ng oras, parami ang mga taong dumating. Mabilis na nag-serve si Suma ng 100 servings. Sa puntong ito, sinimulan ni Soma na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa harap ng lahat, na ginagawang labis silang interesado at nakatuon sa panonood sa kanya. Naakit pa niya ang mga customer ni Erina. Kinilala ng mga hurado ang estilo ng pagluluto ni Suma bilang live cooking. Sa puntong ito, marami na ang nakakompleto ng 200 servings. May 5 minuto na lang ang natitira. Habang nag-aalala sina Takumi at Megumi kay Suma, ipinagpatuloy niya ang paglilingkod sa lahat. Sa wakas, nakumpleto rin ni Soma ang 200 servings nang matapos ang oras, na ikinagulat ni Erina at ng babaeng ito. Napagtanto ng mga hurado na maaaring umangkop si Soma sa kapaligiran. Sa puntong ito, nakapag-serve na si Erina ng 407 servings. Susunod, nakamit ng batang babae na ito ang 380 servings. Kaya, nagpakilala siya kay Soma. Ang kanyang pangalan ay Alice, ang pinsan ni Erina, at ang layunin ni Alice ay talunin si Erina, dahil palagi na silang magkalaban mula pagkabata. Tinukso ni Alice si Soma sa pagkakaroon lamang ng 200 servings. Ngunit optimistiko si Soma, na nagsasabing, nakakuha ako ng karanasan mula sa kabiguan. Nakita niyang kakaiba si Suma, kaya umalis si Alice. Biglang nag-anunsyo ang mga hurado, ang susunod na hamon ay magsisimula sa loob ng 4 na oras. Kaya naman, agad silang naghanda para sa hamon. Pagsapit ng gabi, pagod na ang lahat, ngunit kailangan pa rin nilang mag-focus muli. Inanunsyo ni Jean na 352 mag-aaral ang naalis, nag-iwan ng 628 mag-aaral na natitira. Ipinakita sa kanila ng training camp na ito ang malupit na katotohanan ng pagiging chef, at sinabi niyang ito na ang huling hamon. Nakapaghanda na pala ng pagkain ang mga hurado, para ipagdiwang ang lahat ng mga estudyante na nakumpleto ang training camp, na nagpasaya sa lahat, dahil nakaligtas sila sa training camp na ito mula sa impyerno. Nakita ni Soma na tuwang-tuwa ang lahat, na nagpaalala sa kanya noong hinimok siya ng kanyang ama na mag-enroll sa akademyang ito. Kinabukasan, naghanda ang lahat ng mga estudyante sa pag-uwi, na nagpagaan ng pakiramdam ng lahat. Sa puntong ito,
Nakita ni Soma at Megumi si Shinomiya, na nagpaplanong bumalik sa France upang ipagpatuloy ang pagbuo ng kanyang restaurant. Maging ang mga dating estudyante ay dumating para magpaalam kina Soma at Megumi. May mga nag-alok pa ng trabaho kay Megumi. Nagbukas na pala lahat ng mga restaurant ang mga dating estudyante, kaya, gusto nilang makapasa sila sa training camp na ito, para makahanap ng mga mahuhusay na chef na magtatrabaho para sa kanila. Kaya naman, inimbitahan din nila si Suma na magtrabaho sa hotel. Pero tumanggi si Suma, dahil may sarili na siyang restaurant, kaya umalis na sila. Bigla, napansin ni Jin na kahawig ni Soma ang kanyang ama. Nang papasakay na si Soma sa bus, napagtanto niyang nakalimutan niya ang kanyang panyo, kaya, nagmamadaling bumalik si Soma sa hotel. Ngunit nang bumalik si Soma, nakaalis na ang bus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Soma si Erina. Nakalimutan din pala niya ang mga gamit niya. Napansin ni Soma na may sariling sasakyan si Erina, kaya naman, humiling ito na sumama sa kanya, pero inis na inis si Erina kay Soma. Sa puntong ito, pinuna ni Erina ang pahayag ni Suma, nakakakuha ng karanasan ang mga chef mula sa pagkabigo, bilang isang dahilan, dahil para sa kanya, ang mga chef ay hindi dapat mabigo. Naramdaman ni Soma na masyadong mabigat ang kapaligiran, kaya, nagpa siyang umidlip. Habang naaalala ni Erina, bumalik siya sa hotel para kumuha ng libro, na naglalaman ng litrato nila kasama ang ama ni Soma. Napagtanto din ni Jin na si Soma ay anak ni Joichiro. Lumalabas, kaklase ni Joichiro si Jin. Sa panig ni Fumiya, nakita niya si Joichiro, na nagpasaya sa kanya, dahil bumalik si Joichiro. Sa puntong ito, bumalik din ang grupo ni Soma sa Polar Star Dormitory, at binati sila ni Fumiya. Sinabi niya na maaari silang kumain ng buong puso nila ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok nila sa kusina, ang nagluluto ay ang ama ni Suma. Ipinaalam ni Fumiya sa lahat, na si Joichiro ay dating estudyante rito, at isa ring dating second seat ng Elite 10 Council, na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, si Soma ay nakaramdam ng pagkadurog sa pag-iisip, dahil ang kanyang ama ay nakamit ang mahusay na tagumpay sa akademya. Napagtanto ni Satoshi na siya ay isang wandering chef sa buong mundo. Kaya, natapos na siyang magluto, at sabay na tinikman ng lahat ang ulam ni Joichiro. Sa hindi inaasahan, masarap ang pagkain, na ikinatuwa nila, dahil nakakain sila ng mga putahe mula sa iba't ibang bansa. Ngunit nang subukan ang snake dish, nakita ni Zenji na ito ay masyadong kakilakilabot. Lumalabas, bukod sa masasarap na ulam nila, ang ama at anak ay may kasama din mga kahilahilakbot na pagkain. Nagulat si Soma nang malaman niyang nag-aral ang kanyang ama kasama si Jin. Lumalabas, nanalo sila ng maraming food war, para mapalawak itong Polar Star Dormitory. Biglang sinabi ni Joichiro na hindi pa siya nakakagraduate, na ikinagulat nila. Pagkatapos kumain ng lahat, ng gabing iyon, ikinwento ni Joichiro ang lahat kay Soma. Sa hindi inaasahan, ang kwartong tinutuluyan ni Suma, 303, ay dating kwarto ni Joichiro. Kinaumagahan, sinabihan ni Joichiro si Soma na pumunta sa kusina. Lumalabas, gusto niyang hamunin si Suma, para makita kung may natutunan na siya. Kaya, pumayag si Suma sa hamon. Sa puntong ito, ang kanilang hurado ay si Fumiya. Sa hindi inaasahan, nandoon din sina Satoshi at Megumi, kaya, naging hurado din silang dalawa. Sinabi ni Fumiya na ang tema ay almusal, at magagamit nila ang lahat ng sangkap sa kusina, kaya, nagsimula ang laban. Nagsimula ng magluto ang dalawa. Napansin ni Megumi na gumagamit si Soma ng mansanas. Napansin ni Satoshi na si Soma ay may mga kasanayang tulad nito, dahil hindi siya tumigil sa paghamon sa kanyang ama. Sa wakas, una natapos ang ulam ni Soma. Lumalabas, apple risotto ang ulam ni Soma. Naamoy agad ni Megumi ang matamis na halimuyak ng ulam, kaya, nagsimula na silang tikman. Naramdaman ni Megumi ang umaapaw na lasa ng mansana sa kanyang bibig, para siyang Snow White na natutulog sa kagubatan, at ginising ng prinsipe ng mga mansanas. Habang sina Fumiya at Satoshi ay nasiyahan din sa ulam ni Suma, ngunit hindi maintindihan ni Satoshi kung bakit may lasa ng mansanas sa kanin at sibuyas. Ito pala, si Soma ay gumamit ng apple juice, na nakatulong sa lasa ng mansanas na kumalat sa buong ulam. Sa puntong ito, natapos din ni Joichiro ang kanyang ulam. Sa hindi inaasahan, special rich ramen ang ginawa niyang ulam, na ikinagulat ng lahat, dahil hindi ito bagay sa almusal. Ikinagalit nito si Fumiya,
dahil lagi siyang gumagawa ng mga kakaibang bagay. Maging ang paggawa ng ulam na wala pang nakasubok sa isang food war. Kaya, sinimulan nilang tikman. Sa hindi inaasahan, masarap ang lasa nito, kaya hindi na nila napigilan ang pagkain. Gumamit pala siya ng ebi-imo taro at soy milk, para bigyan ng creamy flavor ang sopas. Napansin ni Fumiya, gumamit din siya ng maraming iba't ibang sangkap, na naging mas masarap ang ramen. At mayroong isang piraso ng tempeh, isang espesyal na sangkap mula sa Indonesia, na ginawa mula sa fermented soybeans, na nakita nilang napaka-interesante. At napagtanto nilang pinagsama-sama niya ang iba't ibang paraan ng pagluluto mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya, agad silang natapos kumain. Sa wakas, pinili ng lahat ang ulam ni Joichiro, kaya, patuloy niyang natalo si Soma. Napagtanto niya na ang kanyang ulam ay hindi pa rin maihahambing sa kanyang ama, ngunit kinilala ni Joichiro na si Suma ay lumaki ng husto. Kahit na ito ang kanyang ika-470 na pagkatalo. Nag-note pa sila pagkatapos ng laban. Sa puntong ito, nagpa siya si Joichiro na umalis. Dumating pala si Joichiro dito para lang hikayatin si Suma para sa nalalapit na laban, at ngayon kailangan niyang harapin ang sarili niyang mga bagay. Nang marinig ng lahat na umalis si Joichiro, nagulat ang lahat. Ipinadala ni Fumiya ang mensahe ni Joichiro kay Suma, na sinasabi sa kanya na bumalik at muling buksan ang restaurant paminsan-minsan. Kinabukasan, napagtanto ni Mayumi na hindi pa rin bumabalik si Soma sa restaurant, ngunit naalala pa rin niya ang grilled squid tentacles dressed in peanut butter ni Suma. Bigla naman siyang pinagalitan ng kaibigan ni Mayumi, dahil hindi umamin kay Suma bago siya umalis. Bigla, sumulpot si Soma mula sa loob ng restaurant, na ikinagulat ng lahat. Inakala ng mga tao sa paligid na nagbukas na muli ang Yukihira Restaurant, na ikinatuwa nila, dahil namiss nila ang pagkain ng restaurant. Kaya, nagpa siya si Suma na muling buksan ang restaurant ngayon. Sa sandaling ito, ang restaurant ni Suma ay napakasikip. Naalala ni Mayumi noong una siyang dumating sa restaurant ni Soma. Siya ay nagsilbi bilang isang hurado para kay Soma at sa kanyang ama, at napagtanto ni Mayumi na si Soma ay lumaki. Pagsapit ng gabi, umalis na ang mga customer. Napansin ni Soma na sobrang tahimik ng paligid. Kaya, ipinaalam sa kanya ng mga kaibigan ni Suma, na kamakailan lamang ay isang shopping center ang nagbukas sa malapit. Kaya, nakaakit ito ng maraming tao doon, at mayroon silang isang sikat na ulam na tinatawag na karage. Labis ito na ikinatuwa ng lahat, kaya, naging desyerto ang kapitbahayan na ito, dahilan upang maging desyerto rin ang tindahan ni Tamita. Napagtanto ni Soma na kailangan nilang gumawa ng isang bagay tungkol dito, upang muling buhayin ang shopping district na ito. Nagpa siya si Soma na lumikha ng bagong karage dish, upang maakit ang mga customer pabalik. Kinilala ng batang babae na ito bilang isang magandang pagkakataon upang pagsamahin sina Soma at Mayumi. Kaya, nagpa siya silang tulungan si Soma. Pagsapit ng gabi, pinag-iisipan ni Soma ang recipe para sa ulam. Bigla niyang naalala si Aikumi, kaya tinawagan ni Soma si Aikumi para humingi ng tulong. Nang malaman niyang si Soma iyon, napahiya si Aikumi. Sa pag-aakalang ipagtatapat ni Soma ang kanyang nararamdaman sa kanya, kaya, pumayag si Aikumi na tulungan si Suma. Kinaumagahan, pumunta siya sa restaurant ni Suma. Sa hindi inaasahan, nakita niya rin si Mayumi dito, kaya pinakilala silang dalawa ni Suma sa isa't isa, at nagpa siya silang pumunta sa shopping center ng magkasama. Sa pagdating, nagulat ito kay Suma, dahil napakalawak ng lugar na ito. Habang nabigo si Aikumi, dahil inakala niyang magkakaroon sila ng privacy. Napansin ni Mayumi na kahawig ng isang modelo ang figura ni Aikumi. Iniisip ni Aikumi na si Mayumi ang tipo ng taong gusto ni Soma. Nakarating na sila sa karage shop. Kinikilala agad ito ni Aikumi bilang isang napakasikat na hanay ng mga tindahan. Napansin ni Suma na marami ang mga customer dito. Bigla niyang nakita si Tamita. Nandito rin pala siya para sa investigasyon. Sa hindi inaasahan, nakita sila ng manager ng tindahan. Kinikilala niya sila bilang mga lokal na shopping district, kaya, inalok niya sa kanila na tikman ang karage. Nakapagtataka, talagang masarap ang lasa nito, at binanggit niya na marami itong lihim na pampalasa, kaya, ito ay itinuturing na pinakamasarap na karage sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Suma, gagawa ako ng isang mas masarap na karage, na ikinagalit ng manager, at nagdududa siya na maaari silang gumawa ng isang mas mahusay na karage. Kaya,
bumalik si Suma sa restaurant upang mag-isip ng isang recipe ng karage, humihingi ng payo kay Aikumi tungkol sa karne. Kaya, nakumpleto ni Suma ang pagkaing karage. Nang matikman ito ni Mayumi, nakita niyang napakasarap ng karage ni Suma. Ngunit napagtanto ni Suma na talo pa rin ito sa karage ni Mozuya, dahil pinagsama nila ang maraming iba't ibang pampalasa, at tumagal ng maraming taon ng pagsasaliksik upang lumikha ng gayong karage dish. Biglang nagmungkahi si Aikumi, bakit hindi mo subukang gumamit ng A5 beef? Ito ay isang dekalidad na karne. Ngunit masyadong mahal ito para kay Suma. Ang karne pala na ito ay gawa ng kumpanya ng pamilya ni Aikumi, kaya, nangako siyang bibigyan siya ng discount, ngunit ito ay masyadong mahal pa rin para sa kanya. Kaya, kailangang mag-isip si Suma ng ibang paraan. Sa panig ng manager, kinukwento niya ang lahat sa konsultant. Hindi pa rin siya naniniwala na makakagawa si Soma ng mas mahusay na karage, ngunit pinayuhan siya ng konsultant na bantayan sila. Sa puntong ito, maraming beses nang nag-eksperimento si Suma, ngunit hindi pa rin niya nalampasan ang karage ng tindahang iyon. Biglang napansin ni Aikumi na maraming estudyante ang nagkakalat, kaya, napagtanto ni Suma, ito ang kanilang mga customer. Nang gabing iyon, nagsimulang magpaliwanag si Suma sa lahat. Napagtanto niyang ang karage ay madalas na binili para i-take out, kaya, ang mga customer ay hindi makakalakad at makakain sa shopping center. Ngunit sa shopping street na ito, komportable silang kumain at uminom, dahil ang mainit na karage ay ang pinakamahusay, at maraming mga paaralan sa malapit, kaya, magugustuhan ng mga estudyante ang karage. Nang marinig ang ideya ni Suma, agad na na-excite si Tamita. Sa panig naman ng karage shop, suwabe pa rin ang takbo ng kanilang negosyo, kaya mas lalo pang minaliit ng manager si Suma. Sa panig ni Suma, nag-recycle sila ng mga karton ng gatas upang lagyan ng karage. Nang matikman ito ni Mayumi ay nakita niyang masarap ito, ngunit nararamdaman pa rin ni Mayumi na hindi ito kasing sarap ng karage ng tindahang iyon. Biglang naalala ni Suma, mayroon siyang isang notebook na may mga homemade recipe notes noong bata pa siya, kaya, agad niyang pinuntahan ito. Sa puntong ito, si Mayumi at Aikumi na lang ang natitira, kaya, hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Biglang napagtanto ni Mayumi na gusto ni Aikumi si Soma. Habang may sasabihin siya, biglang natapon ni Suma ang mga notebook kay Aikumi. Kaya, patuloy silang nag-eeksperimento. Naramdaman ni Mayumi na mas masarap sa pagkakataong ito. Lumalabas, ginamit ni Aikumi ang hita ng karne, para mas malutong ang karage. Susunod, kailangan nilang gawin ang sauce, kaya, pumunta si Mayumi upang bumili ng mga sangkap upang matulungan sila, para maghanda sina Soma at Aikumi. Nang malapit na silang tumikim, sumugod si Tamita, dinalhan niya sila ng bagong ulam. Ito pala ay mga rice ball na sinamahan ng karage, ngunit nakita nilang masyadong ordinaryo ang ulam ni Tamita. Biglang may naisip si Suma, tiwala siyang mananalo sila sa pagkakataong ito. Kaya sa gabing iyon, ang buong grupo ay kumilos ng sama-sama. Gumagawa ng advertising flyers sina Tamita at Mayumi. Inihahanda ni Aikumi ang karne, habang nagluluto si Suma ng bagong karage. Kinabukasan, nakita ng manager ang mga estudyanteng may hawak na kakaibang karage dish. At sa mga sumunod na araw, napansin niyang patuloy na kumakain ang lahat ng karage na ito. Nag-uulat ang staff ng 20% na pagbaba sa kita sa nakalipas na 2 araw, kaya, nagmamadali siyang pumunta sa shopping district para makita. Nakapagtataka, napakasikip dito, habang ang lahat ay patuloy na bumibili ng Somas karage. Lumalabas na lumikha siya ng bagong timpla ng pampalasa, na tinutulungan ang karne sa karage na maging napakabango. Pagkatapos, nirolyo niya ang karage na may mga gulay, tinulungan ang ulam ni Soma na magmukhang napakaakit, na ginawang lahat ay hindi makatiis at makakain ito. Habang nag-aalala ang manager, sa hindi inaasahan, siya ay natuklasan ni Soma. Ang pagkaalam kay Soma ay tumagal lamang ng 3 araw upang maghanda, nagulat siya. Sa puntong ito, naging mataong na naman ang shopping street. Napagtanto ng manager na minamaliit niya si Suma, kaya, pinatikim din siya ni Suma ng kanyang karage. Agad niyang nakilala ang panlabas na layer ng karage bilang Vietnamese pancake. Isa itong uri ng rice flour na sinamahan ng gata ng nyog, napakasarap. Kapag kumakain ito, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang mga araw ng pag-aaral, kaya, si Suma ang nanalo. Sa puntong ito, nagpapasalamat si Suma kay Aikumi. Iniisip ni Mayumi na malapit na siyang makipaghiwalay kay Soma.
Bigla niyang iminungkahi si Mayumi na ituloy ang pagtatrabaho dito, dahil hindi kakayanin ni Tomita mag-isa. Lumalabas, mula nang mag-aral kasama si Mayumi, napagtanto ni Suma na siya ay isang responsableng tao, na nagpasaya sa kanya na napansin siya ni Suma, kaya, sumang-ayon si Mayumi. Sa panig ng Elite Ten Council, muli silang nagtipon, para pumili ng mga estudyanteng lalahok sa autumn elections. Ngunit sinasalungat ni Erina si Suma, habang naniniwala si Satoshi na karapat-dapat si Suma na mapili. Sa hindi inaasahan, nakita ng isang miyembro ng Elite Ten Council si Suma na lubhang kawili-wili, kaya, pumayag din siya na hayaang lumahok si Suma. Kinaumagahan, muling nagtipon-tipon ang lahat ng mga estudyante, para tingnan kung nakalista sila sa autumn elections. Sa hindi inaasahan, nasa listahan lahat ang grupo ni Suma. Agad namang hinamon ni Takumi si Suma, ngunit wala siyang pakialam. Sa puntong ito, inanunsyo ng MC ang mga patakaran ng autumn elections. 60 napiling individual ay hahatiin sa 2 koponan, at maglalaban sila hanggang sa finals, na nagpapasaya sa lahat. Kaya, sinabi ni Alice kay Suma na ang autumn elections ay pinangangasiwaan ng Elite Ten Council. Habang si Megumi ay nag-aalala, dahil ang mga kalahok sa autumn elections ay lahat ay napakahusay. Nang si Megumi ay binabastos ng dalawang ito, bigla, isang batang babae ang nagtanggol kay Megumi, at pinaalis ang dalawang iyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Miyoko. Sa hindi inaasahan, nagustuhan niya si Megumi, dahil lumaban si Megumi laban kay Shinomiya. Kaya nahihiya si Megumi, at sinabi niyang lahat ito ay salamat sa pagsisikap ni Suma. Kaya, nadismaya siya at umalis, dahil akala niya ay mahinang tao si Megumi. Sa puntong ito, ipinapaalam pa rin ni Alice sa lahat, na ang Elite Ten Council ay pinili mula sa autumn elections. Sabik na inaabangan ni Alice na makita si Suma na makipagkompetensya laban kay Erina, upang manalo ng pwesto sa Elite Ten Council. Kaya noong gabing iyon, sinimulan ni Suma ang paghasa ng kanyang kutsilyo, at naalala ang kanyang pangako na hindi magpapatalo sa kanyang ama, na ikina-excite ni Suma. Kinaumagahan, nakatanggap sila ng liham mula sa autumn elections, na nagsasabing carry ang kanilang tema, kaya, nagsimula silang talakayin ang paksang ito. Naalala ni Soma na minsang binanggit ng kanyang ama, may isang tao sa dorm na ito na nagngangalang Shomi na mahilig gumawa ng carry, at ngayon ay isa na siyang guro. Kaya, hinahanap ni Suma ang address ni Shomi. Nagulat sila nang makita ang bahay na sira-sira. Pagpasok nila, may nakita silang isang babae, agad siyang nataranta dahil may mga customer na naman ngayon. Ngunit nakita siya ni Suma nakahawig ng isang estudyante. Nang malaman niyang anak siya ni Joichiro, agad niya itong sinaktan at pinalayas. Biglang lumitaw ang isang binata, na hindi maintindihan ang nangyayari. Sa puntong ito, naalala ni Shomi noong una siyang pumasok sa Polar Star Dormitory. Nakilala niya sina Jin at Joichiro, kaya, sinalubong siya ni Joichiro ng kanyang bagong ulam. Sa hindi inaasahan, naging kasuklam-suklam ang ulam na iyon, kaya naman ayaw niya kay Joichiro. Ngayon, hiniling nila kay Shomi na gabayan sila sa paggawa ng curry, ngunit ayaw niyang turuan si Soma. Si Akira, ang katulong ni Shomi, sinabi sa kanila na kakaiba ang ugali ni Shomi. At pinagalitan niya ito sa paglimot sa pagdidilig ng mga halaman, na ginagawa niya ang lahat. At sinabi ni Akira na tiyak na masisiguro niya ang numero 1 pwesto sa akademyang ito. Napagtanto ni Soma na isa itong deklarasyon ng digmaan. Kaya, nagpasya siyang gumamit ng curry para makipagkompetensya kay Akira sa autumn elections, na ikinagulat ni Akira. Ngunit sabi ni Akira, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa aking curry. Pagbalik nila, napagtanto ni Megumi, hindi niya kayang talunin si Akira, dahil magsisimula na ang autumn elections sa loob lamang ng isang buwan, na labis siyang nag-aalala. Kaya, sinabi ni Soma kay Megumi, mula noong siya ay maliit, ang ama ni Soma ay palaging nagpapaluto sa kanya ng mga bagong lutuin mula sa restaurant, na nagbigay ng matinding presyon sa kanya. Kaya, inaliw ni Soma si Megumi, magtiyaga ka lang, at malalampasan nila ito. Habang ang lahat ay nagsasaliksik at nagluluto ng curry, napagtanto nilang mayroong hanggang 40 na uri ng mga pampalasa sa curry, na ginagawang labis na nalulula si Megumi, hindi alam kung alin ang pipiliin at pagsasamahin. Sa panig ni Soma, nagsasaliksik din siya ng mga pampalasa. Nais ni Aikumi na gamitin ang kanyang espesyal na karne, upang lumikha ng masarap na curry. Sinusubukan ni Miyoko ang kanyang makakaya na magluto,
dahil bago iyon, siya ay nasa isang restaurant na minamaliit ang mga babae. Ngunit nang si Miyoko ay naging mas mahusay na magluto kaysa sa punong chef, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan, at galit siya sa mga lalaki. Ngayon, determinado si Miyoko na manalo sa first seat ng Elite Ten Council. Sa puntong ito, summer vacation pa rin, kaya, lahat ay nagpalipas ng oras sa kanilang sariling bayan, maliban kay Soma, na nanatili sa dorm. Sa kabilang banda, may isang batang babae na hardcore fan ni Erina, at galit siya kay Hisako, na laging nasa tabi ni Erina. Sa puntong ito, nakita ni Satoshi si Soma na sinusubukan pa ring magsaliksik ng mga pampalasa ng curry, na nagpasaya sa kanya na si Soma ay umunlad. Sa hindi inaasahan, si Soma ay napagod at nakatulog. Sa lalong madaling panahon, ang autumn elections ay dumating, kaya, lahat ng mga kalahok ay nagtipon sa auditorium. Nagtipon din ang grupo ni Soma. Dumating si Alice para asarin si Suma, at sinabing makakasama niya si Rio. Napansin ni Soma na itinali niya ang kanyang headband tulad niya. Bigla ding dumating si Akira, napansin niyang nakahanda si Soma para sa kompetisyon. Sa puntong ito, dumating si Takumi upang hamunin si Suma, ngunit nagulat siya dahil pumayat si Isami. Nagpayat pala siya dahil sa init ng tag-araw. Biglang sumulpot ang principal para mag-speech. Aniya, ang auditorium na ito ay isang lugar para parangalan ang mga dating miyembro ng Elite Ten Council. Nakita rin ni Soma ang mga larawan ni Jin at Shinomiya. At dito magsisimula ang mga laban sa autumn elections. Ang panuntunan para sa unang laban ay 60 katao ang hahatiin sa dalawang grupo, A at B, ngunit ang mga mag-aaral sa isang grupo ay maglalaban-laban, hanggang sa mapili ang 4 na tao. Nasa Group A si Soma. Kaya, nagsimula na ang kompetisyon. Habang sinusubukang magluto ng lahat, dumating si Natsumi. Kilala siya bilang Curry Queen. Napagtanto ng lahat, sikat lahat ang mga judge ng autumn elections. Sa puntong ito, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng kanilang mga kasanayan sa pagluluto, na nagpapasigla sa lahat. Habang nagluluto ng Italian-style curry sina Takumi at Isami, naghanda si Alice ng maraming modernong gadget. Nagluto ang babaeng ito ng itim na sarsa, na ikinatakot ng lahat. Si Miyuko ay nagluluto ng curry sa estilong Chino. Habang gumagamit si Aikumi ng mga sangkap para maalis ang amoy ng karne, bigla niyang napansin si Rio na napakabagal sa paggalaw. Ngunit nang itali niya ang tela sa kanyang ulo, nag-transform siya sa ibang tao. Sa sandaling ito, niluluto ni Akira ang kanyang espesyal na curry, at napuno ng halimuyak ang buong auditorium. Habang ang lahat ay nagpapakita ng kanilang mga kasanayan, si Soma ay nakatulog, na nag-iwan sa kanila na tuliro tungkol sa kanyang ginagawa. Bigla, naglabas ng masarap na bango ang kanyang curry. Nagising si Suma. Napagtanto ng lahat na nagluluto siya ng kanin. Napansin ni Akira na naghahalo siya ng timpla ng mansanas, saging, at karot, ngunit naramdaman niyang may tinatago si Suma. Sa puntong ito, sinabi ni Suma, nagsisimula pa lang ang aking cooking show. Sa B-board, sinusubukan pa rin ni Megumi na magluto. Bigla niyang nabangga si Miyuko, pero minamaliit pa rin niya si Megumi. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pagpapakita ng kanyang kakayahan sa pagluluto. Habang nagluluto sina Takumi at Isami ng Italian-style na curry, si Megumi ay clumsy pa rin, na ginagawang mababa ang tingin ng lahat sa kanya. Biglang naglabas ng malaking isda si Megumi na nakabaligtad. Napagtanto ng lahat na gusto niyang hiwain ang karne mula sa isda na ito. Kaya, sinimulan ni Megumi ang paghiwa ng isda. Bata pa lang pala, tinuruan na si Megumi kung paano maghiwa ng isda ng mga mangingisda sa nayon. Sa puntong ito, nakita ng lahat ang galing ni Megumi sa kutsilyo, na ikinagulat nila. Mabilis na hinati ni Megumi ang isda sa maraming bahagi, kaya, lahat ay nagsimulang magbago ng kanilang mga iniisip tungkol kay Megumi. Sa puntong ito, malapit nang matapos ang oras ng kompetisyon. Kaya naman, natapos na ang lahat ng pagkain. Nagsimula nang ihain ng mga estudyante ang kanilang mga pagkain sa 5 hurado. Ang unang tao, sa kabila ng maraming papuri mula sa mga hurado, ay nakakuha lamang ng 33 mula sa 100 puntos. Kaya, napagtanto ng lahat na ang mga hurado ay napakahigpit na nagmamarka, dahil silang lahat ay mga sikat na kritiko sa pagkain. Maraming estudyante ang hindi man lang makapasa ng 40 puntos. Sumunod ay ang ulam ninaw, na naging dahilan para hindi komportable ang buong auditorium, dahil masyadong nakakatakot ang amoy nito.
Habang natukoy ng mga hurado ang mga sangkap sa ulam na ito, kahit na ayaw nilang kainin, kailangan pa rin nilang tikman ito. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito. Napagtanto nila na bagamat mayroon itong maraming mga fermented na sangkap, at isang kakilakilabot na amoy, nakatulong ito na mapahusay ang lasa ng ulam, na ikinatuwa ng mga hurado. Patuloy silang kumakain ng ulam ni Now, at napag-alaman na siya ay eksperto sa paggamit ng matatapang na sangkap, na binansagang, boiling witch. Kahit grabe ang amoy at lasa nitong curry dish, hindi nila napigilang kainin ito. Kaya, nakakuha siya ng 84 na puntos, na ikinagulat ng lahat. Sumunod ay ang ulam ni Hisako, na ikinaintriga ni Now, na gustong masaksihan ang kabiguan ni Hisako. 2 taon na pala ang nakararaan, sina Hisako at Now ay naglaban-laban, para makipaglaban sa posisyon sa pamamahala ni Erina. Bilang isang diehard fan ni Erina, palaging binabantayan siya ni Now, kaya hindi komportable si Hisako. Kaya, iniharap niya ang kanyang ulam sa mga hurado para matikman. Napansin nila na gumamit si Hisako ng ordinaryong karne ng tupa, at mga pampalasa upang maalis ang amoy nito. Nang matikman ito ng isa sa mga hurado, agad nitong pinasigla ang kanyang katawan. Napagtanto niya na si Hisako ay pinagsama ang iba't ibang mga halamang gamot, upang lumikha ng isang gamot na bumuhay sa mga naghihingalo. Lumalabas na expert si Hisako sa pagluluto gamit ang herbs. Sa puntong ito, patuloy na kinakain ng mga hurado ang ulam ni Hisako, na pumupuno sa kanilang mga katawan ng lakas. Nakalimutan pa nga nila ang lasa ng dating curry dish ni Now na ikinagulat niya. Kaya naman, pinatikim din ni Hisako kay Now ang kanyang curry dish, at sa hindi inaasahan, nadalisay nito ang kanyang katawan. Lumalabas na ang pamilya ni Hisako ay dalubhasa sa pananaliksik sa halamang gamot, at nagsilbi siya kay Erina bilang kanyang reyna. Nakapagtataka, ang mga hurado ay nagbigay kay Hisako ng 72 puntos, kaya't siya ang nauna sa ranking. Ngayon, turn na ni Miyuko. Ang kanyang curry dish ay nakakuha ng 87 puntos, at si Miyuko ay pumangalawa, dahil ang kanyang ulam ay inihanda sa estilong Chinese. At ito ay pinalamanan sa loob ng pinya bago ilagay sa oven. Kaya, ang lasa ng pinya ay na-infuse sa kanin, na parang tinatamaan sila ng martial arts. Habang si Megumi ay nag-aalala, sa panig ni Soma sa Block A, nagkaroon ng matinding tensyon, dahil may nakatanggap ng 0 puntos. Sa Block B, ang kaibigan ni Megumi na si Yoshino ay umiskor ng 86 na puntos, at siya ay pumangatlo, na ikinatuwa ng mga hurado, dahil ang ulam ni Yoshino ay gawa sa karne ng pato. At ang sarsa ng curry ay ginawa mula sa mga dalandan, na tumutulong upang maalis ang amoy ng pato. Napansin ni Fumiya ang pagiging inosente ni Yoshino na kaakit-akit sa lahat. Sumunod naman ay si Isami. Ang ulam niya ay curry bread calzone, na may laman sa loob ng pizza dough. Napagtanto nila na ito ay isang Italian-style dish. Sa sandaling matikman nila ito, bumaha ang tomato sauce sa kanilang mga bibig. Nagluto pala siya ng mga kamatis at nagdagdag ng mga pampalasa ng curry, at ang kanyang dough ay pinagsama sa grape must, na ikinatuwa ng mga hurado, at binigyan siya ng 87 puntos. Kaya, tumabla si Isami sa pangalawang pwesto kasama si Miyuko. Sumunod ay si Takumi. Ang kanyang ulam ay isa ring Italian-style na curry. Sa sandaling matikman ito ng isa sa mga hurado, nagulat siya at nakilala agad ang mga pampalasa sa curry na ito. Naisip nila ang kanilang sarili sa isang olive oil pan. Sinabihan sila ni Takumi na tumingin sa loob ng noodles. Mula pala sa turmeric at cheese ang pasta filling na ginawa niya, na talagang nagustuhan nila ang ulam ni Takumi. Habang pinagmamasdan ni Isami si Takumi, dahil laging mas magaling si Takumi sa kanya, at si Isami ay laging napapagalitan ng kanyang ama, ngunit inaliw siya ni Takumi. Sinabi ni Takumi na ang 2 kamay na kutsilyo sa kusina ay parang half moon. Kapag pinagsama na ang 2 piraso, saka magiging kompleto, tulad ng 2 magkapatid. Kaya mula doon, sinubukan ng 2 magkapatid na bumuo ng restaurant na magkasama. Pero dapat aminin ni Isami, laging mas magaling sa kanya ang kuya niya. Sa puntong ito, binigyan ng mga hurado si Takumi ng 70 puntos, kaya, nakuha niya ang pangalawang pwesto. Sumunod naman ay ang ulam ni Alice, na agad namang ikinagulat ng mga hurado, dahil napakaganda ng kanyang ulam. Ngunit napagtanto ng mga tao na hindi ito kamukha ng curry. Sabi ni Alice, curry talaga ang ulam na ito, kaya, tinikman ito ng mga hurado. Sa hindi inaasahan, napatigil sila sa pwesto,
dahil napagtanto nilang parang ice cream ang curry sauce, at natunaw ito sa kanilang mga dila. Ni hindi nila makilala ang mga sangkap ng ulam na ito. Kaya naman, ipinaliwanag sa kanila ni Alice kung paano niya ito inihanda, na ikinagulat ng mga hurado, dahil masyadong masarap ang ulam na ito. Iniisip nila si Alice bilang isang scientist, kaya, nakakuha si Alice ng 75 puntos, at nakuha niya ang unang pwesto. Ngayon, si Megumi na lang ang natitira, na ikinababahala niya. Hindi masyadong inaasahan ng mga hurado si Megumi. Biglang nakita ni Megumi na dumarating ang mga taga-nayon para pasayahin siya, na nakatulong kay Megumi na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Kaya, iniharap niya ang kanyang ulam sa mga hurado upang tikman. Napagtanto nilang isa itong hot pot dish, ngunit nang matikman nila ito, nakita nilang napakasarap, at ramdam na ramdam nila ang sarap ng curry sa loob ng ulam. Marami pang ang uri ng isda ang nasa loob ng ulam na ito. Paliwanag ni Megumi, dahil malakas ang amoy ng curry, kaya, gumamit siya ng fish guts para mabawasan ang amoy ng curry, at ramdam na ramdam ng mga hurado ang lasa ng kanyang tinubuang bayan. Naalala ni Megumi dati, lagi siyang nakakuha ng mababang score sa academy, ngunit kailangan pa rin niyang subukan para sa mga tao sa nayon. Sa hindi inaasahan, nakakuha si Megumi ng 88 puntos, at nakuha niya ang ika-4 na pwesto, na nagpasaya sa mga tao sa nayon ni Megumi. Sa panig ni Soma sa Group A, maraming estudyante ang binigyan ng 0 points ni Natsumi. Ngayon, si Ryo na. Nang makita ang kanyang seafood curry dish, nagulat ang mga hurado. Nang matikman ito ni Natsumi, para siyang nasa gubat. Nang makitang masigasig na tinatangkilik ni Natsumi ang ulam ni Ryo, nagulat ang lahat. Nakilala niya ang sauce na ginamit ni Ryo, bilang isang sikat na French brandy na tinatawag na cognac, kaya, para silang nasa gubat. Napagtanto ni Suma na may kulang pa sa ulam na ito. Nang mag-score na sila, pinigilan sila ni Ryo. Pagkatapos ay naglabas siya ng maliliit na tube ng mga patak ng cognac, na nagsasabing ang pinakamagandang bahagi ng hipon ay ang utak ng hipon, at sinabihan ang mga hurado na sipsipin ang utak ng hipon. Ngunit tumanggi si Natsumi, dahil ang pagkain ng ganoon ay masyadong bastos. Gayunpaman, napansin ni Ryo, pinagnanasaan niya ito. Kaya naman, hindi rin nakatiis si Natsumi. Pagkatapos ay ipinatak ng mga hurado ang konyak sa mga ulo ng hipon, at kumain sila sa sobrang galit, na ipinaramdam kay Natsumi na siya ay lumilipad sa kalawakan. Kaya, nakakuha si Ryo ng 73 puntos, na ikinagulat ng lahat, at nagdeklara siya ng digmaan sa iba. Ngayon, pagkakataon na ni Aikumi. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang pork curry dish, na ikinaintriga ng mga hurado, dahil napakaengganyo ng ulam ni Aikumi. Nang makita ang magaganda at makintab na mga piraso ng karne, nagustuhan ito ng lahat. Kahit si Natsumi ay hindi makatiis, kaya, sinubukan niya ito. Sa hindi inaasahan, ang karne ay napakalambot at makatas. Lumalabas, gumamit si Aikumi ng maraming sangkap para i-marinate ang karne. Nagdagdag pa siya ng pampalasa sa kanin. Nang makitang hindi napigilan ng mga hurado ang pagkain, nagulat ang lahat, na para bang si Aikumi ang naging commander nila. Kaya, nakakuha si Aikumi ng 86 na puntos, at siya ay kasalukuyang nasa pangalawang pwesto. Pinuri siya ni Suma, na ikinahihiya ni Aikumi. Ngayon, pagkakataon na ni Sakaki, pero napakasimple ng ulam niya. Nang matikman ito ng mga hurado, kaya, sobrang lagkit at sarap sa kanilang mga bibig. Ipinaliwanag ni Sakaki na ito ay fermented soybeans. Gumamit siya ng apoy at uling upang mapahusay ang lasa ng fermented soybeans. At ibinunyag niya na ang malt soy sauce ay nasa loob din ng ulam na ito, na nakatulong upang maging malagkit at malasa ang curry. Natutuwa ang mga hurado, at binigyan nila si Sakaki ng 86 na puntos, kaya, nakuha niya ang pangalawang pwesto. Binati ni Suma si Sakaki. Sumunod naman ay si Zenji. Sa hindi inaasahan, ang kanyang curry dish pala ay udon noodles. Napansin ng mga hurado na ang ulam ni Zenji ay kabaligtaran ng ulam ni Ryo. Nang matikman nila ito, hindi na nila napigilang kumain ng walang sinasabi. Ang cheese pala sa ibabaw ng noodles ay pinagsama sa curry sauce. Naramdaman din ni Natsumi ang maraming lasa ng curry sa mangkok ng noodles, na ikinatuwa niya. Lumalabas na si Zenji ay nagbasa ng maraming libro tungkol sa mga pampalasa, kaya, siya ay binansagan na The Walking Flavor Dictionary. Sa hindi inaasahan, nakakuha si Zenji ng 88 puntos, at nakakuha ng pangalawang pwesto. Biglang naglabas ng bango ang buong bulwagan.
Ito pala ang ulam ni Ibusaki na curry. Nang matikman nila ito, naramdaman nila ang maraming pampalasa na lumilikha ng aroma. Maging ang itlog ay napakabango at solido. Nang hindi nila maintindihan kung ano ang lumikha ng espesyal na halimuyak para sa espesyal na smoked curry, ipinaliwanag ni Ibusaki, ginamit niya ang bloke ng seaweed salt. Lumalabas na si Ibusaki ay binansagan, Prince of Smoke. Kaya, nakakuha si Ibusaki ng 88 puntos, na nagpasaya sa lahat, dahil ang Polar Star Dormitory ay mayroong 3 tao sa top 5. Ngayon, si Akira at Soma na lang ang natira. Kaya, ipinakita ni Akira sa mga hurado ang kanyang ulam, na ikinagulat nila, dahil ang ulam na ito ay hindi mukhang curry. Biglang inabot ni Akira kay Soma ang isang kutsara, at hiniling na tignan niya ang loob nitong pie curry dish. Sa hindi inaasahan, ang bango ay lumabas na parang bomba. Nakilala niya ang curry sa loob, kaya lahat ng tao sa bulwagan, ay naamoy ang malakas na halimuyak nito. Napagtanto ng mga hurado, ito ay isang high-end na curry dish, kaya, tinikman nila ito. Sa hindi inaasahan, napakasarap. Napagtanto ni Zenji na ito ang pamamaraan ng isang sikat na French chef. Nakakatulong na mapanatili ang halimuyak ng curry sa loob, at ito ay sasabog kapag binuksan. Nakilala agad ng hurado ang lasa nitong pie curry dish. Hindi lamang sa dahon ng kalamansi at tanglad, kundi pati na rin sa fresh holy basil, isang pampalasa na may napakatamis na aroma. Ngunit sinabi ni Natsumi na ang pampalasa na ito ay napakahirap hanapin. Lumalabas na sinaliksik at pinalaki ito ni Shomi. Ngayon, natikman na rin ni Soma ang pie curry dish. Napagtanto niya na ang ulam na ito ay hindi lamang may aroma, ngunit mayroon ding yogurt, na nakakagulat sa lahat, dahil pinagsama niya ang fresh holy basil at yogurt. Kaya, agad na gusto ni Natsumi si Akira na sumali sa kanyang koponan, at nangakong babayaran siya ng maraming pera. Ngunit sinabi niya, ipinaglalaban ko si Shomi, na lalong nagustuhan niya. Habang ang mga hurado ay nagsasaya sa pagkain ng lahat ng pie curry, kaya, binigyan nila siya ng 74 na puntos. Na-secure ni Akira ang unang pwesto, na ikinagulat ng lahat, dahil mayroon pang ang 2 hurado na nagbigay kay Akira ng 20 puntos. Sa wakas, pagkakataon na ni Suma. Nang makitang may kumpiyansa si Suma, nagulat si Akira, dahil 1 buwan lang ang nakalipas ay walang alam si Suma tungkol sa mga pangunahing pampalasa ng curry. Kaya, ipinakita ni Suma sa lahat ang kanyang ulam, na ikinagulat ng lahat, dahil ang ulam na ito ay kahawig ng piniritong itlog. Sinabi ni Suma, ngayon ay ibibigay ko sa lahat ang pangalawang lasa ng bomba. Bigla, lumabas ang napakalakas na aroma mula sa loob ng ulam, na ikinagulat ng buong bulwagan. Nakilala ni Akira na si Suma ay may katulad na ideya sa kanyang sarili. Napansin ni Aikumi na umaagos palabas ang risotto rice sa loob, kaya, sinimulan nilang tikman ang curry risotto omo rice ni Suma. Sa hindi inaasahan, parang sinuntok sila ni Suma. Naramdaman ng mga hurado ang masaganang lasa ng buto ng isda at litid ng baka. Kahit ihalo sa itlog, nakilala ni Natsumi na napaka-espesyal ng kanyang sauce, pinagsasama ang oyster sauce at honey. Ang bango ng ulam ay patuloy na umaalingaw. Habang napagtanto ni Akira, pinagsama ni Suma ang maraming pampalasa ng curry, ngunit ang pinaka-espesyal ay mango, na ikinagulat ng mga hurado. Lumalabas na gumawa si Suma ng timpla ng mango noon pa, na nagbibigay ng lalim ng lasa ng kanyang ulam. Napagtanto ni Satoshi na natuto si Suma sa kanyang pagkatalo laban sa kanyang ama, at pinagsama niya ang 2 ulam. Ngayon, naalala ni Erina ang mga salita ni Suma, natututo ako sa kabiguan. Habang naramdaman ng mga hurado, tulad ni Soma at Akira ay mahigpit na nakikipaglaban sa isa't isa, dahil nahirapan silang pumili ng mananalo. Sa wakas, gumawa sila ng desisyon, at binigyan si Suma ng 73 puntos. Kaya, nakuha niya ang pangalawang pwesto, natalo kay Akira ng 1 puntos lamang. Habang inaakala ng lahat na hindi malalampasan ni Suma si Akira, napagtanto ni Aikumi, mayroon pang ang 3 hurado na nagbigay kay Suma ng 19 na puntos, habang si Akira ay nakakuha lamang ng 20 puntos mula sa 2 hurado, kaya, 3-2 ang score. Ayon sa mga patakaran ng Food War, si Suma ang nanalo. Nagtalo ang mga hurado. Ang sabi ng isa ay mas masarap ang ulam ni Suma, habang ang isa naman ay iginiit na mas superior ang kay Akira, kaya, agad silang nag-away. Sa sandaling ito, ang lahat ay sabik na naghihintay sa huling showdown ng dalawa.
Pagkatapos ng kompetisyon, noong gabing iyon, nagdiwang ang grupo ni Suma, dahil nalampasan na nila ang unang hakbang ng autumn elections. Samantala, patuloy na hinamon ni Takumi si Suma, upang makita kung sino ang magiging pinakamahusay sa akademya. Sa panig ni Erina, inaalala pa rin niya ang bango ng ulam ni Suma. Pakiramdam niya ay maraming Suma ang nakapaligid sa kanya. Habang nagmumuni-muni si Suma, biglang dumating si Megumi para kausapin siya. At nagpasalamat siya kay Suma, sa pagtulong sa kanya na maiwasan ang pagpapatalsik noon. Nang makitang masayang nag-uusap ang dalawa, naging mausisa si Aikumi. Napagtanto ni Suma na napakasarap ng curry ni Akira, kaya, gusto niyang lumakas pa. At sama-samang nasiyahan sa kapistahan ang lahat. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.